Ang party ng bayani ay natagpuan ng kanilang sarili sa labyrinth, harap-harapang humaharap sa isang earth golem. Habang kanilang inaatake ang halimaw, ipinakita ni Rod na ang mga miyembro ng isang partido ng mga manglalakbay ay may iba't ibang mga papel tulad ng manlalaban at manggagamot. Gayunpaman, siya ay isang tank, at ang kanyang trabaho ay damrawing ng mga atake ng kaaway at protektahan ng iba pang mga miyembro. Ito ay lubos na ipinapakita ng kanyang pigilan ng isang atake na patungo kay Nin, na nagbibigay daan sa partido na magkaroon ng isang counter-atake. Pagkatapos ng kanilang pagtakbo sa labyrinth, natagpuan ni Rod ang kanyang sarili sa guild hall na nangangarap tungkol sa kanyang pagkikita sa kanyang munting kapatid na babae, si Min Isha. Iniwan siya sa realidad ni Nin nang sabihin sa kanya nito na aalis na siya dahil nagkakaroon siya ng isang episode sa harap ng lahat. Hindi siya makapaniwala na iniisip niya na naman ang kanyang munting kapatid at pinayuhan siyang ipakita ang kanyang interes sa ibang mga babae. Namula siya, iniisip na si Nin ay nag-aamin sa kanya. Sinusubukan nitong itanggi ito, ngunit sinabi na agad ng binata na wala nang mas cute kaysa kay Min Isha. Sinabi ni Nin na seryoso siya tungkol sa pag-iisip niya sa romansa. Naging seryoso rin si Rod, ipinaliwanag na sinusubukan niyang hindi isipin ang anuman ngayon dahil ang kanyang munting kapatid na si Min Isha ay may hindi malunasan na sakit. Ang kanyang tanging pag-asa para pagalingin ito ay ang lihim na kayamanan ng labyrinth na sinasabing nagbibigay ng anuman niyang nais. Binanggit niya na pagkatapos ng nakakahiya niyang pagtatanghal noong nakaraang araw, tila imposible nang mahanap ito. Sinisiguro siya ni Nin na nagawa niyang gawin ang kanyang trabaho bilang tank. Sinabi niyang hindi makatino kung gaano kabilis na ubos ang kanyang absorb shield nang hindi naman siya tinamaan ng diretsyo. Tinitukso ni Rod na ito ay hindi ang unang pagkakataon na nangyari ito kamakailan. Tuwing pumapasok sila sa labyrinth, nauubos ang kanyang shield nang hindi malaman kung bakit. Ito ay nagiging sanhi ng paggamit niya ng maraming potion na nagdadala ng malaking pasanin kay Nin na siyang manggagamot ng partido. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, ngunit tinanggal siya ni Nin at sinabihan siyang nakakayang makipaglaban ng ganoon kadami dahil sa halaga na dala niya sa grupo. Siya ay tiwala na palaging babantayan siya ni Rod. Binanggit ng manggagamot na si Rod ay may absorb shield na halagang 9,999, ang pinakamataas na halaga sa talaan ng kasaysayan. Ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang espesyal na tank, kaya't dapat niyang itaas ang kanyang ulo. Kapag dumating ang isang bagong miyembro ng partido, nakatuon ang kanilang atensyon nang pumasok ang kanilang leader na si KY Glass. Dahil siya ang bayani, ang iba pang mga manglalakbay ay naghangang siya dahil maraming labyrinth ang kanyang napagtagumpayan sa kabila ng kanyang kabataan. Humingi siya ng paumanhin sa pagdating ng huli at ipinakilala ang mga bagong miyembro. Naiinis si Nin dahil, ayon sa mga patakaran ng labyrinth, 6 na tao lamang ang pinapayagang maging miyembro ng isang partido. Pero dahil sa mga karagdagang ito, lalabas na isa silang labis. Inuulat ni KY Glass kay Nin na isang kasalukuyang miyembro ay malapit ng mahulog ng mas malupit kaysa sa pagkakabasura ng Disney kay Johnny Depp. Lumilingon siya kay Rod at pinaalis ito sa partido, tinatawag na walang silbi ang kanyang tank. Binabanggit niya na noong nakaraang araw bigla na lang nawala ang malaking bahagi ng kanyang shield na nagpigil sa kanilang makamit ang malaking progreso. Sinusubukan ni Nin na ipagtanggol si Rod, naniniwala siya na dapat may ibang dahilan para sa pagkaubos nito. Ramdam ni KY Glass na nakikialam ang kanyang dalawang di kilalang kakayahan. Ipinakita na ang partido ay malaki ang talo at halos mawalan ng buhay dahil sa kamalian ni Rod. Binabanggit niya na ang mga bagong miyembro ay evasion tankers na sikat ngayon dahil kayang makipaglaban habang umiiwas sa atake ng kaaway. Ang ibang manglalakbay ay nag-uusap-usap sa pagkakarinig sa pagsibak. Matapos huminga ng malalim, nagpaumanhin si Rod at nagpa siya na umalis nang sabihin ni KY Glass na hindi pa tapos ang kanilang usapan. Kinuha ng bayani ang espada ni Rod bilang kabayaran sa kita na nawala dahil sa kanyang pagkakamali. Tinawag niyang walang kakayahan ang tank at sayang lamang ang kanyang absorb shield. Tumawa siya habang ipinapakita sa iba na sumunod sa kanya. Sinabi ni Lilia at Lily na alam nila na siya ay magaling. Hinarap siya ni Nin, at ang kanyang magagawa lamang ay humingi ng paumanhin dahil hindi siya sapat na malakas para manatili sa partido kahit na siya'y inimbita. Hindi makapaniwala ang manggagamot na ito ay isang huling palem. Hinawakan ni Rod ang kanyang kamay, ipinapaalala dito na siya'y nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang hometown. Naalala ni Nin na ang pangalan ng lugar ay Avencia, kaya't sinabi niyang dapat siyang bisitahin doon dahil papunta siya roon para magsama sila doon. Itinatagumpay niya kay Nin na magkikita sila muli balang araw. Lumalaban si Nin laban sa pag-iyak habang sumasagot at nagpapanggap na hindi siya mamimiss.
Ito ay malinaw na kapag ang depensa ni Rod na si Riz ay nanalo na sa kanyang puso. Tumawa lamang si Rod at pumayag sa kanya dahil alam niyang maaaring makakuha ng tamis sa kanilang susunod na pagkikita, sapagkat hindi na ito magiging pakikisalamuha lamang sa isang kasamahan. Ininform niya si Nin na iniintay niya ang araw ng kanilang muling pagkikita. Sa gabing iyon, nakaupo si Rod sa sentro ng bayan, na iniisip ang mga pangyayari ng araw, nagtatanong kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Hindi niya nararamdaman na maaari siyang bumalik sa kanyang tahanan at nagtataka kung tama si KY Glass tungkol sa kanyang di kilalang mga kasanayan na pumipinsala sa kanyang absorbed shield. Habang nais niyang magkaroon ng isang taong makakakilala ng kanyang mga di kilalang kasanayan, narinig niya ang isang grupo ng nag-uusap kung kaya nilang harapin ang escort na kanilang tinanggap gamit ang kanilang kasalukuyang roster. Sigurado ang isa sa mga miyembro na dapat nilang makarating sa kanilang destinasyon sa Kuras dahil sila ay itinaas na sa doctor rank. Naalala ni Rod na nasa ruta ang Avencia, kaya't ipinagmamakaawa niya sila na payagan siyang sumali sa kanilang party para sa kanilang trabaho. Binigyan pa niya sila ng impormasyon na hindi nila siya kailangang bayaran. Komento ang party leader sa kanyang anyo bago itanong kung ano ang adventurer rank niya. Hindi gusto ni Rod sabihin na siya ay FR rank dahil sa kanyang paglaon ng oras sa mga labyrinth. Bago pa siya makasagot, nakilala siya ng isa sa mga babae bilang miyembro ng Partido ng Bayani. Matapos ma-realize ito, umaapela sila ng sama-sama para payagan siyang sumali. Ang kanilang orihinal na tanong ay lubos na nalimutan nang dumating ang taong nagbigay sa kanila ng misyon na escort. Opisyal na nagpakilala si Rod, ngunit ang nagbigay ng misyon ay isang matipid na matandang lalaki. Dahil sa kanyang pagtanggi na dagdagan ang naunang bayad kahit na sila ay nakakakuha ng karagdagang tulong. Samantalang naglalakbay, nadarama ni Rod ang pagkukulang ng kanyang pagsasabi tungkol sa kanyang rank at nangako siyang pangalagaan ng maayos ang kanilang wagon. Habang nagpapatuloy ang kanilang biyahe, maayos na nakakakilos si Rod sa grupo at kahit ipinapakita ang isang lihim na ugnayan na umuusbong sa dilim ng kagubatan. Hinaharap din ng partido ang ilang mga low-level na halimaw na umaatake sa kanila. Sa huli, narating nila ang bahagi ng kanilang paglalakbay kung saan nababalot sila ng usok. Inirerekomenda ng kliyente na magpahinga, hindi pabor si Rod dahil alam niyang malapit na sila sa Kuras. May masamang pakiramdam din siya na tila may mali, kaya't dapat nilang ituloy. Tinanggap ng kliyente ang kanyang pagsusuri. Binalaan ni Rod na kung mag-iingat sila sa mga ambush, makakarating silang ligtas sa Kuras. Iniutos niya na itigil ang wagon nang mapansin ang isang bagay sa harap. Pinayuhan niyang manatili ang lahat habang siya ay nag-check dahil maaaring ito'y mga mangangamoy. Nakakatagpo siya ng isang katawan at ipinagtatanong kung sino ito. Biglang nagililinaw ang usok upang ipakita ang isang magulong babae. Iniisip ni Rod na hindi ito isang tansya dahil hindi niya nararamdaman ang iba pang tao sa paligid. Itinuturo niya sa takot na babae na walang intensyon na saktan siya. Inaalok ni Rod, ang Hank, ang kanyang kamay para tumayo, at habang siya ay nag-aayos na tumayo, biglang dumating ang isang hanging malakas na nagbibigay daan kay Rod upang mapansin na ang babae ay hindi nangangalahati ng maayos ang kasuotan. Nakikita rin niya ang isang magic stone sa dibdib ng babae at itinaas ang pansin dito. Binabalaan siya ng kliyente tungkol sa ahas na lumitaw sa harap nila. Iniutos ni Rod na magtago ang babae habang binabalaan ng matanda ang partido na huwag payagang kagatin sila ng halimaw dahil ang laso nito ay matalim. Hindi kumpiyansa ang mga miyembro ng partido na kaya nilang talunin ang halimaw at sinusubukan ni Rod na ilihis ang atensyon ng halimaw pabalik sa kanya. Binabaril nito siya ng lason na kanyang pinipigilan, ngunit may bahagi nito na nakakapunta sa kanya. Itinatakwil niyang okay lang siya, ipinaliwanag na may skill siyang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga epekto ng status. Ipinapalam niya sa kanila ang kanyang plano na ilihis ang atensyon ng halimaw habang sila'y atakihin. Labis na naguguluhan ang walang karanasan na partido kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Ang sandaling ito ng pag-aatubili ay nagbibigay daan sa halimaw na atakihin sila na naglalaglag kay Rod sa proseso. Ang pangitain ng kanyang kapatid na umiiyak ay pinaangat siya mula sa kanyang pagkalugmok. Tinatanggihan niyang tapusin ang lahat sa ganitong lugar. Binibigyan niya ang walang karanasan na partido ng inspirasyon, hinihimok silang kumuha ng kanilang sandata at galawin ang kanilang katawan. Ipinapangako niyang bilang pinakamalakas na tank, babarilin niya ang lahat ng atake nito. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagsasara ng atake nito. Iniudyok ni Rod ang kanilang tiwala sa kanilang lakas dahil kaya nilang manalo sa labang ito.
Binabanggit niya ang pag-block ng atake ng halimaw na nag-iiwan ng puwang para sa partido na gumalaw ng may kumpiyansa at magbigay ng kanilang unang round ng mga atake. Ito ay nag-trigger sa forest snake na maglunsad ng isang nakamamatay na atake. Binabalaan sila ng kliyente at inirekomenda kay Rod na iwasan ito. Habang ang ahas ay nagro-roll papunta sa kanya, alam niyang hindi niya ito maiiwasan, kaya't itinutok na lamang ito. Ito ay nagbibigay daan sa partido na maglunsad ng isang epektibong counter na pumapatay sa nilalang. Hindi makapaniwala ang leader na natalo nila ang forest snake. Nagpapasalamat sila kay Rod sa tulong, ngunit ipinapakita niya na natalo nila ito dahil lahat ay nagampanan ng kanilang mga papel. Pinahihintulutan niya silang putulin ang halimaw habang siya ay pumupunta upang tignan ang kalagayan ng babae. Iniisa-isa ni Rod na tiyakin na kumpirmahin niya na siya ay tumatakas mula sa forest snake. Habang sila'y nag-uusap, ibinabalita sa kanya ng babae na wala siyang mapuntahan, kaya iniaalok niya sa kanya ang pagkakataon na sumunod sa kanya at ipinaalam sa kanya na patungo siya sa Avencia. Sumasang-ayon ang babae at kinuha ang kanyang kamay. Nakita ni Rod na hindi siya pwedeng maglakad-lakad na nakaayon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ito ay nagtulak sa kliyente na mag-alok ng isa sa mga damit ng kanyang kasamahan bilang pasasalamat kay Rod sa pag-save ng kanyang buhay. Nagpahayag din ng pasasalamat ang babae bago siya umalis upang magpalit ng damit. Inaakala ng matanda na maaaring siya ay isang nakatakas na alipin. Sa kanyang isipan, inilabas ni Rod na siya ay isang homunculus. Sila ay naglilingkod sa mga tao bilang mga alipin, kaya't karaniwang hindi sila naglalakbay mag-isa. Sinusundan niya na mayroong espesyal na sitwasyon ang babae. Sinabi ni Rod sa matanda na hindi niya maisip na mga mangangalakal ng alipin ang pumasok sa mapanganib na kagubatan na ito. Kinabukasan, nagpaalam sina Rod at ang babae sa kanilang kasamahan habang tinutuloy ang kanilang paglalakbay. Inalok ng lider ng partido si Rod ng permanenteng pwesto sa kanilang team nang malaman nilang wala siyang kasamahan, ngunit tinanggihan niya ang kanilang alok, ipinaalam sa kanila na siya ay nasa misyon na hanapin ang lihim na kayamanan. Alam nila ang kakayahan nitong magbigay ng kahit anong nais at makagawa ng homunculi. Nag-uumpisa ng magbigay ng komento ang isa sa mga miyembro tungkol sa kanilang hindi pagkagusto sa homunculi dahil sa kakulangan ng kakayahan na ipakita ang damdamin. Napansin ni Rod na nagiging hindi komportable ang babae at tinapos na ang usapan bago nagpaumanhin at nagpaalam. Ang lider ng partido ay tiwala na malalampasan ni Rod ang labyrinth. Ang dalawang ito ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay at ipinakilala ni Rod ang kanyang sarili ng opisyal. Nagulat siyang malaman na wala pang pangalan ng babae, kaya binibigyan niya ito ng pangalang Luna, na lubos na nagustuhan ng babae. Sa gabing iyon, nag-camp out sila at nagkaroon ng hapunan. Binigyan alam ni Rod si Luna na darating sila sa Avencia kinabukasan, kaya't dapat silang magpahinga. Napansin ni Luna ang ilang mga halimaw sa mga damo at mabilis na tinanggal ito ng kutsilyo mula sa lupa, na nagulat si Rod. Ngunit ito ay nagpapatunay sa kanyang hinala na si Luna ay isang ilegal na gawaing homunculus, mayroon siyang kagustuhan at damdamin na wala sa mga standard na homunculus. Ang babae ay kayang makipaglaban, isang bagay na bihirang mangyari sa normal na mga sitwasyon, dahil ang mga ilegal na homunculus ay itinuturing na dapat itapon. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya kay Manisha, kaya tinanggihan niyang talikuran si Luna. Humingi ng paumanhin si Luna sa pagsasangkot ng kriyatura sa paguntog ng kanilang kaldero, ngunit itinatahi niya ito na okay lang dahil tapos na silang kumain. Biniruan niya ito na hindi niya kayang talunin ang forest snake kung ganito siya kalakas. Nilahad ng babae na kaya lamang siya sa magic at wala siyang melee skill. Ang kakayahan na gamitin ang magic ay nangangahulugang kayang gawing eksakto ang mga epekto ng mga kasanayan. Tinanong niya si Luna kung mayroon siyang anumang magic abilities. Inamin niyang mayroon siyang isang nag-e-enhance na magic at ang identify skill. Matagal bago natanggap ni Rod ang impormasyon, ngunit nagulantang siya nang ma-realize na kayang gamitin ni Luna ang identify. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang napakarangyang kasanayan na mayroon lamang isa pang tao sa kalapit na kaharian, ngunit narinig niyang ang taong iyon ay pumanaw ilang taon na ang nakararaan. Ibig sabihin, siya ang tanging tao sa mundo na may identify skill sa kasalukuyan. Hindi alam ni Luna na ito'y napakakamahal. Pinakikiusap ni Rod na siya ay tumingin ng kanyang mga kasanayan. Kinuha niya ang kanyang kamay at ipinaalam sa kanya na mayroon siyang 4. Una ay ang provoke. Ito ay kakayahang i-focus ang atensyon ng kaaway sa kanya. Ang pangalawa ay ang kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng immunity sa status effects at nag-boost sa kanyang natural na paghilom. Alam na ni Rod ang dalawang iyon. Ang pangatlo ay ang life conversion.
Ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na i-convert ang absorb shield na kanyang inubos patungo sa kanyang lakas. Nakita ito ni Rod bilang isang offensive-based skill at ipinalagay na ang ilan sa mga kasanayan ay hindi maaaring maging aktibo maliban kung nauunawaan ito. Ang ikaapat na kakayahan ay tinatawag na Shield of Sacrifice. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na tratarin ang absorb shield ng kanyang mga kaalyado bilang kanyang sarili habang nagpoprotekta sa kanyang mga kasama. Parehong nadaragdagan ang lakas ng kanyang mga kaalyado at kanya. Kinumpirma ni Luna na ito ay nangangahulugang siya ang nagtatanggol sa pinsala ng iba. Ito ay nangangahulugang sa lahat ng iyon, siya ay nagtatanggap ng pinsala nang hindi niya ito napagtutuunan sapagkat ginagamit niya ang Shield of Sacrifice upang protektahan ang mga shield ng kanyang mga kaalyado. Tumawa siya ng maluwag at masaya na nairesolba ng madali ang mga alalahanin na ito. Nagpasalamat si Rod kay Luna. Kinabukasan, dumating na ang magkasunod na pangyayari sa Avencia. Habang tinitingnan nila ang bayan, masaya siyang maaari siyang bumalik ng may dangal, nabatid na mayroon siyang pinakamataas na kasanayan para sa pagprotekta sa kanyang mga kaalyado. Patuloy ang mga bagay habang naglalakad ang dueto sa bayan. Sinasabi ni Luna kung gaano kahanahon ang lugar, at sinang-ayunan naman ni Rod na wala masyadong makikita sa paligid, ngunit maganda ang lugar. Umaasa siya na nagugustuhan niya ang kapaligiran. Biglang naputol ang kanilang magandang usapan nang biglang dumating si Malena, na biglang yamakap at niyakap siya ng mahigpit. Tinanong siya ni Malena kung gaano katagal siya mananatili ngayong pagkakataon, na umaasang makakahanap sila ng oras para magkasama. Sumama agad si Philly at inilibot si Malena palayo sa Shield Rizzler. Tuwang-tuwa si Rod na makita sila at nagtatanong kung ano ang dala-dala nila. Inilahad ni Malena na pumunta siya upang bumili ng martilyo. Sinagot din niya para kay Fel, na nasa patrol daw. Iniinforma si Rod ng kabalyero na siya ay nag-check kay Manisha at iniulat na maayos ito. Masaya si Rod sa pangalan ng kanyang kapatid. Tuwang-tuwa rin siyang malaman na kapag siya ay naglakbay, buong bayan ang nag-aalaga sa kanyang kapatid. Binabalik ni Manisha ang atensyon kay Luna habang nagtataka kung sino ang bagong mukha. Ang babae ay nagtatago sa likod ng tangke habang ipinaliliwanag ni Rod ang kanyang sitwasyon sa kanila. Opisyal na nagpakilala si Malena bilang ang poster girl para sa panday. Kinakabahan na binalita ni Fel ang kanyang pagbati na nagpapakita na siya ay isang sub-leader para sa bayan. Ang kanyang sarili ay nagtatago sa likod ng kanyang helmet habang inilalantad ni Rod ang kanyang kieme. Ang kanyang reaksyon ay nagpapalambot kay Luna at nagpapatawa dito. Ang dueto ay nagpapatuloy patungo sa bahay ni Rod. Sa kanilang pagpasok, binababala niya si Luna na maging tahimik dahil baka natutulog ang kanyang kapatid. Ngunit ang amoy mula sa iba't ibang lutuing kamatis na kanyang iniibig ay kumakapit sa kanyang ilong. Lumabas si Manisha mula sa kusina upang salubungin ang kanyang mahal na kapatid. Napakasaya ni Rod na makita ang kanyang munting kapatid. Ini-introduce niya si Luna at maikli niyang iniuugma ang kwento nito bago sabihin sa kanyang kapatid na mananatili ito sa kanilang bahay. Hindi ko itatanggi, medyo kakaiba ang buong sitwasyon kung ito ay totoo sa buhay. Binibigyan ni Manisha ng opisyal na pagtanggap si Luna at sinasabi sa kanya na gawing bahay ang kanilang tahanan. Ginestong umupo habang siya ay nag-aayos ng pangalawang serving dahil hindi niya alam na may bisita sila. Nag-aalala si Rod sa kanyang kalusugan, nakikiusap na huwag niyang gawing mabigat ang sarili. Sinisiguro ni Manisha na maganda ang kanyang araw, ngunit para maging ligtas, ipinipilit ni Rod na magluto sila ng sabay. Napapansin ni Luna ang kakaibang kilos ng buhok ni Manisha. Ipinaliwanag ni Rod na may kakaibang katangian ng kanyang kapatid, sa kanyang kaso, ang buhok ng babae ay gumagalaw ayon sa kanyang emosyon. Ang katotohanan ang kanyang paboritong pagkain ay naayos para sa kanyang pagdating ay nangangahulugang alam ng kanyang kapatid na uuwi siya. Kinumpirma ni Manisha na ito ay dahil sa kanyang kasanayan. Habang lahat ng ito ay nagaganap, napapansin ni Luna kung gaano ka-close ang magkapatid at nagbibigay ng komento kung gaano sila kamalapit. Patuloy ang tatlong nagiging comfortable sa isa't isa habang inihahanda ang iba't ibang bahagi ng pagkain. Agad kumakain si Luna bago magpasalamat ang magkapatid. Huminto sila ng sandali, nakatutok sa bagong dating na gumagamit ng kutsara nang hindi ka panipaniwala. Dahan-daang nagpahayag ng kanyang opinyon si Manisha sa kakaibang paraan ng paghawak ng kutsara ni Luna. Kaagad itong iniwan ni Luna at bumaba sa kanyang tuhod upang humingi ng paumanhin. Inamin ni Luna na ilang beses pa lang siyang gumamit ng kutsara. Naalala niya ang kanyang karanasan kung paano kumakain siya at ang iba pang homunculus noon. Dali-dali si Manisha na pumunta sa kanya at sinabihan na walang kailangang ipag-alala at maayos na ipinakita kung paano ito dapat hawakan.
Nangako si Manisha na tuturuan niya si Luna ng lahat ng kailangan niyang malaman. Napakasaya ni Luna sa narinig niya at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Sa mga susunod na araw, tinuruan sila ni Rod at Manisha ng lahat ng kailangan niyang malaman upang magampanan niya ng maayos ang buhay sa lipunan. Isang umaga, ikinagulat sila ni Luna ng masarap na almusal. Ibinuo niya ang lahat ng putahe na itinuro sa kanya ni Manisha. Natikman ito ng magkapatid at napabilib sa lasa. Pinansin pa ni Rod na eksaktong katulad ito ng luto ng kanyang kapatid. Ikinagulat ng Tank na napagtanto ni Luna ang bawat pangunahing kasanayan sa buhay sa napakasamang oras. Iniisip niya kung ito ba ay isang karaniwang katangian sa lahat ng homunculus. Matapos nilang tamasahin ang pagkain, inirerekomenda ni Manisha na ipakita kay Luna ang paligid ng bayan dahil maganda ang araw. Gustong-gusto ito ni Rod dahil gusto niyang ipakilala siya sa lahat ng tao. Nag-aalok si Manisha na ipahiram kay Luna ang ilang damit para sa labas. Lumabas siya ng isang asul na damit na tinanggap ni Luna at uminsistang magpalit mag-isa. Nang mag-alok si Manisha ng tulong, iniisip ni Luna na nag-aalala ito na makakakita si Manisha ng kanyang magic stone. Pagkatapos siyang maghanda, nagsimula sila sa kanilang paglilibot at ipinaalam ng Tank na wala sa bayan ang guild ng mga adventurer o simbahan. Ngunit meron silang panday at isang herbalist. Ang pinakamahalagang tampok ng bayan ay ang hardin na malapit dito. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng ama ni Malena na nagtatangkang ay tandem ang kanyang anak at si Rod, ngunit hindi interesado ang lalaki. Iniinforma ng Tank si Rod kung paano kinuha ang kanyang magic sword. Nakikiramay ang panday sa kanya at nangako na gawin ang isang kahangahangang kapalit, ngunit iniamin niyang magiging tulong si Malena dahil siya ay isang marurunong na panday. Nagpapasalamat si Rod sa tulong, at habang umaalis sila, inirerekomenda ni Ril na ipakita kay Luna ang monstrous farm. Nang dumating sila roon, sanisigawan ni Lola 12 ang mga bata na bumalik sa trabaho. Ito ay nag-trigger ng traumatic na alaala kay Luna ng pagiging sabrahan sila ng kanyang mga kasamahan. Ngunit medyo bumaba ang kanyang tensyon nang makita niyang si Gigi ay sigaw ng may pagmamahal. Binaba niya ang kanyang agwat habang nag-e-enjoy sila sa pag-ani ng ilang gulay mula sa monstrous trees na nangangailangan ng mana para lumago. Pagkatapos ng kanilang ani, binigyan si Luna ng isang basket ng gulay na ini-encourage ni Rod na subukan habang papauwi sila. Kinagat ng babae at hindi makapaniwala kung gaano kaganda ang lasa ng pagkain. Natutuwa ang Tank na makita siyang nasisiyahan at sigurado siyang masayang maririnig ng iba ang positibong feedback mula sa kanya. Alam niyang mas mabagal ang takbo ng buhay sa bayan kaysa sa ibang lugar, ngunit iyon ang pangunahing dahilan kung bakit niya ito gusto. Iniisip ni Luna kung gaano kabit ng lahat at naisip niyang manatili doon magpakailanman. Inamin niya kay Rod na siya ay isang homunculus at mas konkreto, isang uri ng mandirigma na itinatag sa katabing bansa ng Brunel. Humihingi si Luna ng paumanhin na hindi niya ito agad nasabi. Bigla itong nasorpresa ng Tank na alam na niya ito lahat ng oras. Ang dahilan kung bakit niya siya iniligtas ay dahil ang tingin sa kanyang mga mata ay katulad ng kay Mania noong sila'y naninirahan pa sa mga squatter area bago pumunta sa Avencia. Ipinaliwanag niya na noong sila'y naninirahan sa squatter area, hindi nila nakalimutan kung paano maging tao. Kaya tinanong niya si Luna kung gusto niyang mabuhay bilang isang tao o homunculus. Alam ni Luna na siya isang homunculus, ngunit pakiramdam niya hindi ito makatotohanan na mabuhay bilang tao. Sinabi ni Rod na wala siyang naririnig na homunculus na hindi maaaring maging tao. Iniamin niya na pumapasok siya sa mga labyrinth sa parehong dahilan. Hinahanap niya ang lihim na kayamanan upang gamutin ang sakit ni Mania, ngunit maaaring hindi ito umiiral. Pareho silang naghahabol ng mga anino na maaaring maging pagkakasundo para sa kanilang tunay na pagkakaunawaan. Nagsisimula na siyang maniwala na ito ang lugar kung saan maaari niyang hangarin ang isang normal na buhay. Sa tulong ni Rod, tinaya niya iyon at inihayag na gusto niyang mabuhay bilang isang tao. Pinagtibay nila ang kanilang mga hangarin sa pamamagitan ng isang pagkakamayan. Tinatawag siya ni Luna na Master. Binanggit ni Rod na ito ay isang bagay na sasabihin ng isang homunculus. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit inclined siyang tawagin siya ng ganon. Kaagad na bumalik sila sa kanilang tahanan, sinabi ni Luna kay Manisha na siya ay isang homunculus dahil ayaw niyang itago ito sa mga taong malapit sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagkakasabi nito agad. Tumanggap lang si Manisha at sinabi na napansin niya na may kakaiba sa kanya. Umaasa lamang siyang maging magkaibigan pa rin sila. Nagmamadali si Luna at niyayakap siya sapagkat iyon ang gusto niya. Hula ng kapatid na alam na ng kanyang nakatatandang kapatid ang lahat.
Alam niya ito bilang isang taong tumutulong sa mga taong hindi tinutulungan ng iba. Sa sumunod na araw, nagtipon ang lahat para linisin ang isang mansyon. Lahat sila'y pagod na at nagpapahinga na, ngunit nakatayo pa rin si Luna at pinupuri pa ang kanyang master sa magandang nagawa. Nakuha ni Manisha ang atensyon ng lahat nang pumasok siya na may dalang tsaa. Nagulat si Luna kung gaano siya kasikat. Lahat ng lalaki ay nagmadali para sa tsaa. Tinanggihan ng number 1 fanboy na payagan ang sinuman na uminom ng tsaa ng kanyang kapatid ng una. Nag-enjoy si Rod sa kanyang tasa at lalo pa ngayong ito ang unang tasa. Sinisigurado niyang okay lang ang kanyang munting kapatid matapos ang lahat ng trabaho na ginawa niya. Ipinaalam nito sa kanya na masyado siyang nag-aalala dahil simpleng tsaa lang naman ang ginawa niya. Alam niyang hindi siya ang pinakamalakas at ang pangunahing takot niya ay baka hinarang niya ang kanyang kapatid. Siniguro ni Rod na hindi niya nararamdaman iyon. Isang gwardya ang naghamon kay Rod ng duwelo matapos ang kanilang paglilinis. Nang mag-alala si Luna, ipinaliwanag ni Rod na ito'y isang paligsahan lamang. Naalala niya na ito ay maaaring maging perpekto na pagkakataon para subukan ang epekto ng kanyang natuklasang bagong kasanayan. Kaya't inuulit niya sa iba na payagan siyang makipagduelo kay Phil muna dahil mas malakas ito kaysa sa iba. Hindi niya masyadong kailangan magpigil. Inilahad ni Fela na ang may pinakamaraming nabawas na shield ang matalo. Sinimulan ng referee ang laban, ngunit nagkapausang sandali bago sila sumugod. Napansin ni Rod kung gaano kabigat ang unang suntok ni Phil. Ipinagtanggol niya ito at ang mga sumunod pang siko nito. Habang ginagawa ito, iniisip niya sa kanyang sarili na mas malakas na siya kaysa noong huli silang naglaban. Sigurado si Rod na mawawalan siya kung si Phil lang ay makahit ito ng isang beses. Nagulat si Luna sa lakas ni Phil. Inikwento ni Manisha na ang mga gwardya ng bayan ay mga kabataan lamang na hindi lumipat sa lungsod. Ilang sa kanila ay may kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit si FY at si Rod ay espesyal dahil sa kanilang lakas, dapat sana ay ginagamit nila ito sa mas malaking lungsod. Sumigaw ang mga tao para sa kanilang kinakampihan. Ang kapatid ni Rod na sumisigaw ang nakakuha ng atensyon niya, at ito ay naging pagkakataon para kay Fela na makahabol at tamaan siya. Ginamit ni Rod ang pinsalang natanggap niya para makipagtuos kay Fela at nagtamo ng matinding suntok. Nangangamba si Fela dahil ang isang ito lamang na tama ay sapat na upang tanggalin ang kanyang absorb shield. Tinutulungan siya ni Rod habang pinupuri ang pag-unlad na nagawa niya. Ini-explika niya na ang life conversion skill ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gawing paminsan-minsan ang kanyang napinsalang shield bilang paminsan-minsan na pag-atake. Hindi niya ito magamit ng palagi, ngunit itinuro sa kanya ng mock battle na ang kapangyarihan nito sa ofensibong aspeto ay malaki. Nagpasalamat si Rod sa tulong ni Fela, at matapos makita ang lakas ng tank, ayaw na ng iba na makipaglaban dito. Masaya ang tank dahil maaari na siyang makilahok sa pagsalakay ngayon. Sa gabing iyon, nananaginip ng masama si Manisha tungkol sa panahon na sila'y nasa squatter area. Nagsisimulang mag-alala siya na baka ang kanyang sakit ang nagpapahinto kay Rod na maging masaya. At habang hinahayaan niyang magtagumpay ang kanyang mga iniisip, Rod ay nagigising upang makita na tapos na si Manisha sa paghahanda ng almusal. Nag-aalok siyang tulungan siya sa pag-ayos nito sa mesa ng hapunan, ngunit sinasabi niya sa kanya na kaya niyang gawin ito mag-isa. Maupo si Rod at kumuha ng pahayagan para sa araw na iyon. Si Luna ay biglang bumaba mula sa hagdanan at humingi siya ng paumanhin dahil sa pagkalit sa paghahanda ng almusal. Siya ay nagulat na makita na tapos na si Manisha sa paghahanda ng almusal. Sinabi ni Manisha sa kanya na ito ay dahil hindi pa siya sanay na bumangon ng maaga. Sinabi ni Luna kay Rod na nahihiya siya na sobrang late siya, at sinabi ni Rod sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang layunin ng pagtira nila sa iisang bahay ay tulungan ng isa't isa. Pakiramdam niya na siya lang ang laging tumatanggap at hindi nagbibigay. Sinabi niya kay Rod na tinulungan siya nito na maging regular na tao, at marami rin itong itinuro sa kanya. Tinanong niya ito kung paano ito naging ganun kaalaman, at sinabi niya sa kanya tungkol sa sistema ng apprentice. Ang sistema ng apprentice ay isang relasyon ng guro at estudyante. Ito ay isang uso noong mga panahon ng mga mayayaman na gabayan ang mga bata mula sa mga slums tungo sa tamang landas. Ito ang nagbigay daan kay Rod at Manisha na mag-aral sa Night Academy. Dahil dito, naalala ni Manisha ang mga pagkakataon na kinukwestiyon siya ng kanyang mga kaklase dahil sa pagsasabing hinahadlangan niya si Rod sa paghabol ng kanyang mga pangarap. Tinawag siya ni Rod, ngunit siya ay nawawala sa kanyang iniisip. Tinawag siya nito ulit, at sa wakas ay sumagot siya. Sinabi nito sa kanya na pupunta siya sa bayan, at tinanong siya kung kailangan niya ng anuman.
Sinabi niya dito na hindi niya kailangan ng anuman at pumunta ito sa kanyang kwarto upang magbihis. Isang araw habang sila ay nasa academy pa, si Manisha ay nagmumula sa paglilinis. Nakita niya si Rod kasama ang kanyang mga kaibigan na nagbibigay puri sa kanya dahil siya ang nangungunang estudyante. Iniisip ng lahat na siya ay magiging isang knight. Pumunta siya sa harap nila para makita ang ilang mga babae na naglilinis ng mga bintana at nagkukwentuhan. Narinig nila na si Rod ay magiging isang adventurer upang hanapin ang lunas para sa karamdaman ni Manisha. Iniisip nila na sayang ang kanyang potensyal kung siya ay magiging adventurer. Itinuturo nila si Manisha na siyang dahilan kung bakit hindi niya pinapursige ang kanyang mga pangarap. Narinig ni Manisha ang lahat ng kanilang sinabi, at siya ay nasaktan na ang kanyang pag-iral ay nagpigil sa kanyang kapatid na tanggapin ang lahat ng oportunidad na bukas sa kanya. Si Manisha ay nakahiga sa kama na iniisip ang nakaraan nang may kumatok si Luna sa kanyang pinto. Tinanong siya ni Luna kung hindi siya mag-aanong pakiramdam, ngunit sinabi ni Manisha kay Luna na iniisip lang niya ang ilang bagay. Si Luna ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay na may pag-aalaga. Sinabi niya kay Manisha na nakita niyang malungkot ito, kaya't inakala niyang pagpapakita ng affection ay makakatulong sa kanya. Tinanong ni Manisha si Luna kung ano ang gagawin nito kung may isang tao na handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kapakanan. Naalala niya kung paano bumalik ang kanyang kapatid para sa kanyang kapakanan kahit na may mas mabuting landas na pwedeng piliin para maging mas masaya ito. Tinanong niya si Luna kung paano niya haharapin ang isang taong gaya nito. Sinabi ni Luna na hindi siya sigurado kung may taong handang maglaan ng buhay para sa kanya, ngunit sinabi niya kay Manisha na ang taong iyon ay pumili ng landas na nagpapabuti sa kanyang kalagayan. Natuklasan ni Luna na siya ay nagsasalita tungkol kay Rod kahit na sinubukan ni Manisha na itanggi ito. Sinabi niya kay Manisha na subukan niyang maging tapat sa kanya. Inikwento niya kung paano tinulungan si Rod siya kahit na alam niyang siya ay isang homunculus, at sinabi ni Luna na nakikita ni Rod ang mga bagay mula sa isang iba't ibang perspektibo kaysa sa iba. Sinabi ni Manisha na hindi niya alam kung paano haharapin ito, kaya't sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi niya ito kailangan. Sinusubukan niyang panatilihin ang layo sa kanya kahit na gusto niyang tratuhin ito ng maayos. Siya ay nag-aalangan sa kanyang mga nararamdaman at inirerekomenda ni Luna na sabihin niya kay Rod ang kanyang mga nararamdaman. Inilagay ni Rod ang basket ng prutas na kanyang nakuha mula sa lungsod. Pareho si Luna at Manisha na lumabas upang batiin siya, at siya ay tungkol na ipakita sa kanila ang magic green na kanyang nakuha mula sa field, ngunit pinutol siya ni Manisha. Sinabi niya kay Rod na mayroon siyang tanong para dito, at sinabi ni Rod na tanungin siya. Siya ay naguguluhan sa takot. Iniisip niya kung magsisisi ang kanyang kapatid sa pagliligtas sa kanya, ngunit hawak ni Luna ang kanyang kamay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na itanong. Tinanong niya si Rod kung masaya siya sa buhay na kanyang tinatamasa ngayon. Sinabi niya kay Manisha na sobrang saya niya dito. Tinanong niya siya kung paano siya makakasigurado ng ganyan kung may ibang landas na pwedeng pagpilian na mas magpapaligaya sa kanya. Tinanong niya siya kung bakit siya bumalik para sa kanya matapos siyang talikuran. Sinabi ni Rod sa kanya na siya ang nagligtas sa kanya noong sila'y mas bata pa. Binabalikan niya siya noong sila'y mas bata pa at palaging tinutukso dahil sa kanyang malupit na mukha at mas malaki kaysa sa ibang bata. Noong mga panahong iyon, gusto ni Rod na maglaro kasama ang lahat, ngunit sila'y tawagin lamang siyang nakakatakot at tumatakbo palayo, ngunit si Manisha ay palaging nananatili sa kanyang tabi. Sinabi ni Rod sa kanya na noong magdesisyon siyang manirahan kasama siya, may mga pag-aalinlangan siya, ngunit hindi niya kailanman pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Sinabi niya sa kanya na siya ay pinakamasaya kapag sila ay magkasama. Ito ay nagdala ng luha sa mga mata ni Manisha at humingi siya ng paumanhin sa pag-aakala niya sa nararamdaman ni Rod. Iniisip niya na malungkot ito dahil sa kanyang pagtitiis sa kanya na nagpapahirap sa kanya kung paano haharapin ito. Nag-apologize si Rod sa kanya dahil hindi niya magawang maipahayag ng maayos ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya na alam niya iyon, kaya't kailangan niyang subukan na maging independent. Sinabi niya sa kanya na hindi niya iyon kailangan. Pinasalamatan ni Rod si Luna, ngunit sinabi ni Luna na wala siyang ginawa. Sinabi ni Manisha kay Rod na mawawalan siya ng katinuan sa kakaisip kung hindi dahil kay Luna. Pinasalamatan din niya si Luna, at si Luna ay humarap palayo para itago ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanila na siya ay maghahanda ng hapunan at tumakbo si Rod patungo sa kusina. Nagdesisyon sina Rod at Manisha na tulungan sa paghahanda. Bigla, may kumatok sa pinto, at hindi masaya si Rod na na-interrupt ang oras niya kasama ang kanyang kapatid.
Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang kanyang dating kaibigan na si Nin na nasa labas. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa doon, at sinabi sa kanya ni Nin na pumunta siya para sa kanya dahil may free time siya. Sinabi niya kay Rod na nagulat siya na binigyan siya ng free time ng kanyang party leader na si Kygres, at sinabi ni Nin na ang simbahan ang nagbigay sa kanya ng free time. Sinabi niya kay Rod na hindi na siya kasama sa Heroes Party. Pagkatapos umalis ni Rod, hindi na successful ang kanilang party sa kanilang mga labyrinth raid, kaya't naghiwa-hiwalay na sila. Namangha si Rod sa mga balita na sinabi ni Nin. Inikwento ni Nin noong sila ay nag-raid at natagpuan nila ang isang halimaw. Nag-ayos sila sa kanilang battle formation at sinubukan ng isa sa kanilang attackers na labanan ng halimaw, ngunit walang nangyayaring pinsala sa halimaw. Ang shield ng party ay nauubos din ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Naisip ni Kygres kung ano ang nawawala at na-realize niya na si Rod ang kulang. Nagbukas ang isang bagong portal at lumabas ang isang malaking halimaw. Ginamit ni Kygres ang kanyang life burst skill at ito ay kumain ng maraming puntos sa kanyang shield. Simula noong umalis si Rod sa party, napagtanto ni Kygres na ang kanyang mga kasanayan ay naging mas mahina at ang kanyang shield ay nauubos ng mas mabilis. Na-realize na niya na mali siya na pinayagan si Rod na umalis, ngunit hindi niya naisip na aminin ang kanyang pagkakamali. Sinugod niya ang halimaw na nasa harap niya at alam niyang isa na lamang ang natitira. Isa sa kanyang mga kasama sa party ang nagsasabi sa kanya na baka masyadong mahirap ang antas para sa kanila. Hindi ito pinakinggan ni Kygres at tanging si Nin lamang ang kanyang pinakiusapan na magpagaling sa kanya. Ayaw itong magpagaling sa kanya ni Nin at sinabi niya sa kanya na hindi siya aatras dahil hindi siya pwedeng magtagumpay. Ginamit niya ulit ang kanyang life burst skill, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi gumana. Sumalakay sa kanya ang halimaw na nagdulot ng pagkaubos ng kanyang shield force. Mas masakit na ngayon ang kanyang mga sugat ngayong nauubos na ang kanyang shield force. Sinubukan siyang atakihin ng halimaw gamit ang kanyang axe, ngunit nakaiwas si Kygres. Naghanda na ang halimaw na umatake ulit, at tinalikuran na lamang ito ni Kygres at tumakbo. Ngunit ginamit ng halimaw ang kanyang kamao para magbigay ng takbo sa kanya. Binugbog siya ng halimaw, at siya ay napabagsak. Nagsusumamo si Kygres para sa kanyang buhay, at dumating ang isa sa kanyang mga kasama sa party, si Lilia, upang iligtas siya. Kinarga siya nito pabalik sa grupo, at humiling siya sa kanyang kambal na si Lily na magbigay sa kanila ng paraan para makatakas. Ginamit ni Lily ang kanyang espesyal na kasanayan na nag-teleport sa kanila palabas ng dungeon. Kinabukasan, binasa ni Kygres ang balita sa pahayagan at hindi siya masaya sa nakita niya. Ibinato niya ito sa galit, itinuturong ang kanyang party bilang dahilan ng kanyang pagkali sa mga pahayagan. Humingi ng paumanhin sa kanya ang ibang miyembro ng party, ngunit sinabi ni Lilia na wala namang nagkasala sa kanila. Sinabi niya kay Kygres na maraming beses na silang nabigo dahil sa kanyang labis na pag-atake at pagka-injured. Sinabi niya sa kanya na tumigil siya sa pag-ensayo ng isang panahon at siya ay nagiging mahina dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Sinabi niya sa kanya na hindi niya maaaring ituloy ang pag-relay sa kanyang life burst skill para sa bawat labyrinth na kanilang tatahakin. Sinabi niya sa kanya na gumagana ito hanggang ngayon, at gaya nga ng kasabihan, if it ain't broke don't fix it. Sinabi niya sa kanya na gumagana lamang ito dahil mayroon silang rod. Alam niyang napansin na ni Kygres kung gaano ito naging mahina ang kanyang mga kasanayan. Binigyan siya nito ng alaala na ang kanyang skill ay kumukonsumo ng shield points. Nilabas niya ang kanyang pinakamalaking life burst noong araw na naubos ni Rod ang kanyang shield points. Mula noong araw na iyon, na-realize niya na ang kakayahan ni Rod ay nagamit bilang kapalit sa kanyang shield force. Sinabi niya sa kanya na ginamit niya ang 9,999 na resistance point ni Rod para gawing sobrang lakas ang kanyang skill. Sinabi nito sa kanya na wala si Rod na kinalaman sa kanyang upness. Sinabi niya sa kanya na ang pagtanggal sa isang walang silbing tank ay hindi makakaapekto sa kanya ng ganoon dahil siya ay isang bayani. Lahat sila ay lumabas sa kanya, sinasabi sa kanya na aalis na sila sa party. Sinabi ni Nin kay Rod na ganito kaya naghiwa-hiwalay ang kanilang party. Humingi ng paumanhin si Rod sa abala na kanyang dinulot. Sinabi niya kay Nin na kamakailan lamang niya nalaman ang epekto ng kanyang skill. Sinabi nito sa kanya na kasalanan nila na hindi nila ito napagtanto noon at humingi siya ng paumanhin. Sinabi niya sa kanya na pwede na nilang kalimutan ang nakaraan at ang lahat ay maayos na. Pumasok sina Manisha at Luna at nakilala sila ni Nin. Binati sila nito at sinabi sa kanila na magstay siya ng sandali.
Nagulat si Rod sa narinig niya at tinanong siya ni Nin kung gusto ba niyang umalis siya kaagad. Sinabi ni Rod na wala ng mga inn sa bayan at ang mga adventurer na madalas pumunta sa lungsod ay kailangang magrenta ng mga kwarto. Nagsuggest si Manisha na magstay si Nin sa kanila kung papayag siyang mag-share ng kwarto. Inilayo siya ni Rod at sinabihan siya na si Nin ay isang noble at isang santo. Pinagsabihan siya ni Nin na huwag magbigay ng hindi relevanteng impormasyon tungkol sa kanya. Ayaw lamang ni Rod na maging target ng simbahan para sa pagpapakabahala kay Nin. Inihatid ni Rod si Nin sa kanyang kwarto at sinabing pwede ito doon habang siya ay mananatili sa living room habang siya'y nandoon. Bigla, may kumatok sa pinto na naghahanap kay Rod. Binuksan niya ito at sinabi ni Phil na may malaking halimaw na hindi pa niya nakikita noon ang lumitaw sa hardin. Dumating sila sa hardin at nakita nilang ito ay lubos ng nawasak. Tumingin sila sa paligid at tinuro ni Phil ang halimaw. Nagtataka si Rod kung anong klase ng halimaw ito ngunit sinabi ni Nin na mahirap malaman dahil sa magic element na nagkukubli dito. Nilinis niya ito para tanggalin ang magic element at kanilang mas mabuting tiningnan ang halimaw. Hindi pa nararanasan ni Rod ang ganitong klase ng halimaw. Sa tingin niya, ito ay kontrolado ng magic element. Sinubukan ni Viold na atakihin ang halimaw mula sa likod, ngunit ito ay sumipa ng kanyang buntot ng walang kahirap-hirap para mapalipad si Viold. Dumating si Phil at ang iba pang mga sundalo upang tulungan si Viold na bumangon. Sinubukan ng halimaw na atakihin si Viold, ngunit ginamit ni Rod ang kanyang taunt skill para kunin ang atensyon ng halimaw. Sinabihan niya ang lahat ng may kakayahan sa magic na mag-concentrate ng kanilang mga healing spells sa kanya. Inatake ng halimaw si Rod at sinubukan nitong patumbahin ito gamit ang kanyang paa, ngunit ginamit ni Rod ang kanyang shield para itaas ang paa nito. Sinabihan niya ang iba na atakihin ang halimaw habang siya ang tatanggap ng mga atake nito. Pero bigla na lang nag-spin ang halimaw para magdulot ng malawakang pinsala at nakikita ni Rod na lahat ay sugatan. Binigyan siya ng healing ni Nin at Luna at sinabihan siya na ibigay na ang lahat dahil patuloy silang mag-high healing sa kanya. Sinabihan niya ang lahat ng mga sundalo na atakihin ng walang takot dahil gagamitin niya ang kanyang skill para ilipat ang pinsala sa kanya. Lahat sila ay atakihin sa tuntunin na yan habang binuksan ni Rod ang kanyang skill. Ilang beses na hinampas ang halimaw at nagdesisyon itong tumakbo palayo patungo sa bayan. Ginamit ni Luna ang kanyang magic upang lumikha ng pader na hamarang sa halimaw. Nagpatuloy si Rod sa atake, ngunit naunang sumuntok ang halimaw. Umiwas si Rod pabalik at nagdesisyon siyang ilagay ang malaking pinsala na natanggap niya sa isang malupit na suntok. Binura niya ang halimaw ng buong buo at lumikha ng malalim na kagubatan kung saan noon ay naroroon ang halimaw. Nawasak din ang mga puno sa paligid. Nag-aalala si Rod na baka siya ay nagdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa halimaw, ngunit pinasalamatan siya ng lahat dahil inalagaan niya ang halimaw. Nagbabasa si Rod sa mga papeles, ngunit hindi niya mahanap ang anumang tungkol sa halimaw na may dalawang mahikang bato. Binabati siya ni Manisha ng magandang umaga, ngunit halos hindi niya binibigyan ng oras para sumagot bago siya umupo sa kanyang kandangan. Hinihiling niyang basahin niya ang mga papeles sa kanya, ngunit nag-aalangan siya dahil alam niyang marunong magbasa at sumulat si Manisha. Nakikiusap si Manisha sa kanya, at sa wakas ay pumayag siya dahil sa kanyang kakatean. Natuklasan niya ang balita tungkol sa isang labirinto na lumitaw sa Avancia. Naalala niya ang isang magsasaka na nagsabi sa kanya na magiging makabuluhan ito para sa lugar kung magkakaroon ng malapit na labirinto. Binuksan ni Manisha ang pahina at nakita ni Rod ang isang kwento tungkol sa pagsalakay ni Kyglass sa isang bagong labirinto at sinabi ni Manisha na ayaw ni Nin kay Kyglass dahil iniinis nito si Rod. Sinabi ni Rod kay Manisha na hinuhusgahan siya ni Nin batay sa personal na nararamdaman nito. Nagulat si Manisha na napapansin ni Rod ang pagkagusto ni Nin sa kanya. Tinanong niya si Rod kung nagpapanggap siyang hindi napapansin ito dahil sa karamdaman ni Manisha at sinabi ni Rod sa kanya na siya ang problema. Sinabi niya na siya ay isang mahina at umaasa sa ganitong uri ng relasyon kaya't hindi siya makakapagsalakay ng mga labirinto ng maayos. Alam niyang clumsy siya at sa kanyang palagay, hindi niya magagawa ang parehong bagay ng epektibo sa parehong oras. Panyanatag siya ni Manisha na magiging maayos siya at sinabihan siya nito na laging mag-alaga kay Manisha kapag natagpuan niya ang espesyal na tao sa kanyang buhay. Samantala, nagtipon si Phil ng isang grupo ng mga adventurer upang patumbahin ang isang chameleon king na nakita sa lugar na iyon. Inuutos niya sa mga adventurer na siyasatin ang dahilan ng pag-appear nito at pigilan ito kung makakita sila.
Sinabi niya sa kanila na maaaring nagmula ang chameleon kung mula sa isang labyrinth at ipinaalam sa sinumang makakita ng pasukan ng labyrinth na ipabatid ito sa iba. Napansin ni Luna ang bagong kasuotan ni Rod, si Malena, at ang kanyang ama. Ang kanyang espada ngayon ay may enchant skill na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang mana ng magic stone at ay enchant ang espada. Si Rod ay makakagamit ng mahika mula sa lahat ng mga elemento, ngunit hindi ito sapat para maging epektibo sa isang laban. Nagtawag siya ng fireball na isinalaysay niya sa magic stone ng espada at ginawang isang espada ng uri ng apoy. Ibig sabihin nito, magagamit niya ang kasanayan upang tukuyin ang kahinaan ng isang halimaw. Isang kabataang adventurer ang lumapit kay Rod at sinabihan siyang sayang ang espada niya para sa isang F-rank adventurer. Sinabihan si Rod na umuwi na lang dahil siya ay sobrang matanda na para maging adventurer. Sinabi ni Luna kay Rod na magsalita ito ng kahit ano bilang sagot, ngunit sinabi ni Rod sa kanya na mas gusto niyang mababa ang tingin sa kanya kaysa mataas. Sinabi niya kay Luna na ayaw niyang makitang inaapi siya, at sinabi ni Nin na inaapi siya dahil hindi niya ina-update ang kanyang rank. Sinabi ni Nin na sapat na malakas si Rod para tawaging knight niya ito, ngunit tinanggihan ni Rod ang kanyang alok noong siya ay nagtanong. Tinanong si Rod ng adventurer kung bakit niya tinanggihan ang alok na iyon, at ipinaliwanag ni Rod na ang guild ay nagsusuman ng mga adventurer na may mataas na rank. Bigla, lumitaw ang chameleon kung na nakakubli sa gitna ng mga puno. Sinubukan itong gawin ang isang sorpresang atake kay Phil, ngunit na-block ito ni Phil. Sinubukan ng halimaw na sumalakay muli, ngunit iniharap ito ni Phil at nagsagawa ng kontra-atake. Pinuri ni Nin ang swordsmanship ni Phil, at sinabi ni Rod na mas magaling si Phil kaysa sa karaniwang adventurer. Dali-dali siyang lumapit sa kanya at ginamit ang kanyang provoke skill upang gawing target siya ng halimaw, at iniharap niya ang atake nito gamit ang kanyang kalasag. Lumapit ang iba pang mga adventurer at sinugod ang halimaw na hindi ito nakakasagot. Bagamat malakas ang mga saksak ng halimaw, masaya si Rod na makita ang magandang resulta ng kanyang estratehiya. Si Phil ay nag-utos sa mga adventurer na magpatuloy sa pag-atake, ngunit nararamdaman ni Rod na may hindi tama sa sitwasyon. Sa mga malalakas nitong saksak at mga maririnig na maingay na huni, nauunawaan ni Rod na ang halimaw ay parang isang tank. Bigla, kumalampag ang halimaw sa kanyang dibdib, at dalawang karagdagang chameleon kung ang lumabas mula sa kagubatan. Pinaliligiran sila ng mga halimaw, at nagtataka si Phil kung ano ang gagawin. Halos mag-give up na siya sa presyon, ngunit sinabihan siya ni Rod na panatilihin ang positibong attitude dahil siya ang leader ng grupo. Sinabi ni Rod na tiwala siya na makakahanap siya ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Sinabi niya sa mga adventurer na mag-reorganize at mag-ayos ng bagong formation. Ginamit ni Rod ang kanyang provoking skill sa tatlong halimaw, at inisip ng kabataang adventurer na mas higit ito sa kaya ni Rod. Sumalakay ang isa sa mga halimaw kay Rod, ngunit na-block niya ito gamit ang kanyang kalasag. Ginamit ni Luna ang pagkakataong ito para gumawa ng surprise attack sa halimaw. Iniutos ni Rod sa iba pang mga adventurer na sumali at tapusin ito. Iniwan niya ang halimaw na iyon sa iba, at humarap siya sa isa pang halimaw. Naalala niya na ang mga chameleon kung ay mahina sa apoy, kaya't in-enchant niya ang kanyang espada ng mga alon ng apoy. Natakot ang halimaw at itinulak niya ang kanyang espada pababa para magdulot ng pinsala, at iniwan niya si Phil at ang mga kasamahan nito na tapusin ito. Ngayon, naghaharap siya ng tao sa unang chameleon kung. Nagtatapon ito ng sunod-sunod na saksak na parang baliw na naka-steroid, ngunit na-block ni Rod ang lahat ng atake nito. Binigyan niya ng senadorya si Luna na gamitin ang kanyang hangin na mahika, at sinubukan ng halimaw na lumayo, ngunit inimabalisa ito ni Nin gamit ang kanyang water magic. Sumasakit ang magic ni Luna sa halimaw, at tinapos ni Rod ang laban gamit ang kanyang espada na may enchantment ng apoy. Si Rod ay nag-ikot para suriin ang progress ng iba. Ang mga bantay ay nagdiriwang sa pagkatalo sa isang chameleon kung, ngunit alam nilang hindi nila ito magagawa ng hindi dahil sa tulong ni Rod. Lumapit ang kabataang adventurer kay Rod at sinabihan siyang natapos na nila ang isa pang chameleon kung. Binati niya si Rod sa pagtayo nito laban sa halimaw, at sinabi ni Rod sa kanya na ang mga tank ay hindi sumusuko sa hamon. Sinabihan siyang natapos na nila ang isa pang chameleon kung. Binati niya si Rod sa pagtayo nito laban sa halimaw, at sinabi ni Rod sa kanya na ang mga tank ay hindi sumusuko sa hamon. Tinawag ni Nin ang atensyon ni Rod sa isang bagay sa kagubatan. Tumingin siya at nakita ang pasukan ng labyrinth, at napangiti siya. Sa hapon, nagdaos ang buong nayon ng isang selebrasyon. Nagtoast si Phil sa paglitaw ng labyrinth at sa potensyal na pag-unlad ng bayan.
Napansin ni Luna na masaya ang lahat, at sinabi ni Manisha na ang pag-appear ng labyrinth ay maaaring magtapos sa pagbaba ng populasyon ng bayan. Iniisip ni Luna na magandang balita iyon, ngunit tila hindi kumbinsido si Rod. Isang batang bantay ang lumapit kay Manisha at inanyayahan siya ng mag-imbitong inuman. Napasok si Rod sa overly protective brother mode, at sinabi niya sa binata na siya ang iinom kasama niya kung gusto nitong mag-imbitong may kasamang iba. Nagkita si Nin kay Luna, at tinanong siya ni Luna kung natutuwa siya sa party. Sinabi ni Nin na malamang ay nag-aalala ito dahil hindi lahat ng labyrinth ay maganda. Ipinaliwanag ni Nin na ang isang labyrinth ay may kasamang iba't ibang problema. Kung hindi mapatay ang mga halimaw sa loob ng labyrinth, maaaring lumabas ito at maging banta sa mga residente sa paligid. Nagtaka si Luna kung bakit hindi nagtipon ang bayan ng mga adventurer para linisin ang labyrinth. Sinabi ni Nin na may mga problemang kasunod din iyon dahil maaaring maging adventurer ang sinuman, kahit ang masamang tao. Maari nilang gamitin ang pagkakataon na iyon upang mang-abuso sa mga mahina at kunin ang anuman na gusto nila. Si Luna ay nagtanong kay Nin kung paano dapat organisadong mga adventurer, at sinabi ni Rod sa kanya na ito ay sa pamamagitan ng sistema ng mga clan na binubuo ng maraming parties. Ang mga adventurer na kasapi sa mga clan ay kinikilala ng bansa at may responsibilidad na pangalagaan ang mga bayan. Maari nang maglaho ang buong mga bayan kung walang clan na nagbabantay sa kanila. Ngunit hindi nais ni Rod na mangyari ang anuman sa kanyang minamahal na bayan. Nag-aalok si Nin na tulungan siya, at sinabihan siyang burahin ang kanyang galit sa kanyang mukha. Bigla namang lumitaw si Phil at hinampas si Rod, pabagsak dito sa lupa, at kinukuskos ang kanyang ulo na parang isang mabuting aso. Napansin ni Rod na masyado na siyang lasing si Phil ng gabi na iyon. Kinabukasan, habang naglalakad si Rod sa kalsada, narinig niyang mag-aaway ang dalawang tao. Malapit nang magsuntukan sila, ngunit lumapit si Rod at agad silang tumakbo palayo. Lumitaw si Nin mula sa likod niya at pinuri siya sa magandang trabaho niya sa kanyang patrol. Naglakad sila sa buong bayan, at sinabi niya kay Rod na hindi niya inaasahan na dadami ang mga adventurer pagkatapos ng isang linggo mula nang matuklasan ang labyrinth, at pumayag si Rod. Nagpasalamat ang mga residente kay Rod para sa kanyang ginawa para sa kanila, at sinabi ni Nin na narinig niya na marami siyang natutupadang request. Sinabi ni Rod na hindi sapat ang subukan lamang na kontrolin ang mga adventurer. Narinig niya ang tungkol sa isang pag-aaway sa pagitan ng mga residente, at nag-exasperation siya. Ang away ay nagaganap sa pagitan ng dalawang A-rank na adventurer na tinatawag na Boo at Girly mula sa magkaibang parties. Hindi magandang resulta ang aabutin kung mag-aaway silang dalawa. Habang malapit na silang magsaksakan, sinabihan ni Rod sila na tigilan ang pag-aaway dahil kinakatakutan nila ang mga residente ng bayan. Sinabi ni Boo kay Rod na kanilang ipinagtatanggol ang dignidad ng kanilang clan, at sinabihan siya na huwag makialam sa kanilang gawain. Sinabi ni Boo na kung nais niyang itigil nila ang away, siya ang dapat magdesisyon kung aling clan ang dapat papasukin sa bayan. Sinagot ni Rod na hindi kailangan ng parehong clan nila kung sila'y pupunta sa bayan para mag-cause ng gulo, at hinihiling niya sa kanilang umalis kung iyon ang intensyon nila. Sinubukan ng isa sa mga kasama ni Boo na saksakin si Rod dahil sa pagsuway sa kanilang leader, ngunit itinigil ito ni Rod. Sinabi ni Nin kay Rod na tigilan na ang pag-aaksaya ng oras sa mga kalokohan ng mga adventurer. Sinabi niya sa kanila na hindi siya magpapabaya at nagsaman ng maraming malalaking magic circles na nakakatakot sa mga miyembro ng parehong clan. Sinabi ni Rod sa kanila na may mga sariling patakaran ang bayan at lalabanan niya sila kung naghahanap sila ng away. Agad silang humingi ng paumanhin para sa kanilang pagkakamali at hinihiling kay Rod na sumali sa kanilang mga clan habang nag-aaway sila. Sinabihan ni Rod sila na itigil ang kanilang pag-aaway dahil hindi siya sasali sa alinman sa kanila. Natutuwa si Rod na malaman na iba ang mga clan adventurers mula sa mga individual adventurer dahil alam nila kung kailan bumitaw. Ngunit alam ni Rod na kailangan niyang manatili sa bayan ng isang panandaliang panahon upang mapanatili ang kapayapaan nito. Sinabi ni Nin kay Rod na siya ay nagulat nang inalok siyang sumali sa kanilang clan, at sinabi ni Rod na siya rin ay nagulat. Noon pa man, nangarap na si Rod na sumali sa isang clan na gumagana na parang pamilya ng mga adventurer. Isang bantay sa patrol ang lumapit kay Rod at tinanong siya tungkol sa alitan ng mga clan. Sinabi ni Rod na naayos na ito, at sinabihan siya ng bantay na magtungo sa kanilang headquarters dahil naghihintay si Vuald sa kanya. Nagulat si Rod sa balitang ito. Sinabi ni Vuald kay Rod na kinausap siya ng Lord tungkol sa sitwasyon ng Avancia. Sinabi niya kay Rod na binigyan siya ng Lord ng 2 opsyon. Ang unang opsyon ay ang paglikha ni Rod ng kanyang sariling clan at maging leader nito.
Sinabi ni Rod kay Vuald na ito ay biglang-bigla, at sinabi ni Vuald sa kanya na ito ay makatarungan dahil matagal nang pinupuri si Rod ng lahat. Sinabi ni Rod kay Vuald na hindi niya kayang tanggapin ang ganong posisyon dahil nais lamang niyang magpagaling ng sakit ni Manisha. Sinabi ni Vuald na mas gugustuhin ng mga residente na maging leader siya kaysa magdala ng isang outsider upang maging leader. Sinabi ni Vuald na ang pangalawang opsyon ay sirain ang labyrinth sa Avancia. Sinabi ni Rod na ito ay hahadlang sa pag-unlad ng bayan, at sinabi ni Vuald na maraming labyrinth sa bansa na hindi maayos na pinapamahalaan ng mga adventurer. Sinabi niya na ang mga labyrinth na hindi maayos ang pamamahala ay hindi pwedeng hayaan na bukas. Sinabi niya kay Rod na kung hindi siya makakabuo ng clan, dapat sumali siya sa grupo na kasalukuyang nag-e-explore nito at sirain ang labyrinth. Nagtanong siya kay Rod kung pipiliin niya ang maging leader ng clan at pamahalaan ang labyrinth o sirain ito. Natigilan lang si Rod sa kanyang kinakatayuan. Si Rod ay naglalakad sa ngayon ay abalang kalsada, at naaalala niya ang sinabi ni Vuald na hindi niya kailangang magdesisyon kaagad, ngunit kailangan niyang magpasya sa lalong madaling panahon. Nakakita si Rod ng dalawang lalaki na nag-aaway, at ang isa sa kanila ay inaakusahan ng isa na magnanakaw, ngunit sinasabi naman ng isa na nagkamali lamang siya ng hindi sinasadya. Sinubukan ni Rod na paghiwalayin sila, ngunit pinagsabihan siya dahil siya lang ay isang simpleng adventurer. Nagtataka si Rod kung ang tanging paraan para mapanatili ang kaayusan ay ang maging leader ng clan. Tumawag si Luna sa kanya at sinabi niyang bumalik siya sa bahay dahil may nangyari kay Manisha. Bumalik siya sa kanilang bahay at nagmadali sa kwarto ni Manisha. Nagtanong siya kay Grandma Gigi kung okay si Manisha at sinabi nito na siya'y may konting nararamdaman. Humingi ng paumanhin si Manisha sa kanya sa pag-aalala na kanyang nadulot at tinanong siya tungkol sa bayan, ngunit sinabihan niya itong huwag na lang mag-alala tungkol dito. Nag-aalala si Rod na kung maging leader siya ng clan, hindi na niya magagampanan ang layuning hanapin ang sekretong kayamanang makakapagbigay ng kanyang nais. Ngunit alam niyang kung mananatili siya sa bayan, hindi na malulunasan si Manisha. Humiling siya kay Nin at Luna na tulungan siyang sirain ang labyrinth. Binalaan siya ni Nin na ang kanyang aksyon ay magdadala ng pagkawala sa pag-unlad ng bayan, at sinabi niya rito na kung pipiliin niya sa pagitan ng bayan at ni Manisha, pipiliin niya si Manisha. Tinanong siya ni Luna kung kinakailangan niyang manatili sa bayan kung siya ay magiging leader ng clan, at sinabi ni Rod na kailangan niya itong gawin hanggang sa magtino ang lahat. Nagmungkahi si Luna na pumili siya ng isang taong magrerepresenta sa kanya at mamumuno ng clan sa kanyang lugar, ngunit hindi niya nais na pilitin ang posisyon sa sinuman. Sinabi ni Luna na siya'y handang ipagtanggol ang bayan sa kanyang pwesto kung gusto niya. Sinabi niya kay Rod na nais niyang magbigay sa bayan na sobrang mabait sa kanya. Nag-aalok din si Nin na tulungan si Luna. Sinabi niya kay Rod na mag-quit na siya bilang isang santo at sumali sa kanyang clan upang tulungan siya. Na-overwhelm si Rod sa kanilang offer na tulong, at sinabi ni Nin sa kanya na natural lang na tulungan siya matapos ang kanyang mga tulong sa kanila. Sinabi ni Nin sa kanya na gawin na niya ang kanyang nararapat at huwag nang pigilan ang sarili. Lumabas si Manisha sa tulong ni Grandma Gigi. Sinabihan siya ni Rod na dapat siya ay nasa kama, ngunit sinabi ni Manisha sa kanya na hindi na niya kailangang protektahan pa. Sinabi niya kay Rod na siya ay nasa mabuting kalagayan at hilingin niyang protektahan niya ang bayan kung may paraan siyang magagawa ito. Nakikita ni Rod na hindi pa ganap na maayos si Manisha, at sinabi niya sa kanila na protektahan niya si Manisha pati na rin ang bayan. Humiling siya kay Luna at Nin ng kanilang tulong, at sila'y nangako na tutulungan siya na makamit iyon. Nagsimula ang aming kwento nang si Rod ay naglalakad sa mga kalye ng lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan, nagbabalik tanaw sa nakaraan nang siguruhin nila sa kanya, kasama ka namin, at susuportahan ka namin hanggang sa wakas. Babantayan namin ang bayang ito kasama ka. Sa malakas na suporta na ito mula sa kanyang mga kaibigan, nagpasya si Rod na protektahan ang Mania at ang mga tao nito. Sumumpa siyang matalo ang mga demas upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Pagdating sa tinukoy na lugar, muli nilang ipinakilala ang kanilang sarili sina Rod at ang kanyang mga kaibigan. Nakilala ni Lilia, ang babaeng may kulay asul na buhok at asul na mata si Rod ngunit hindi na siya nakakita mula ng araw na siya'y paalisan. Naroon din sina Lily, ang babaeng may kulay asul na buhok at pula ang mga mata, Sue, ang lalaking nakaputi, at si Luna, ang babaeng may puting buhok. Nang buksan nila ang pinto ng tolda, nakita nila si Jealous, ang sugatan, na bumabati kay Rod. Gayunpaman, pinagsabihan siya ni Nin na ipinahayag ang kanyang hindi kasiyahan sa mga nagawa ni Rod sa nakaraan. Sa kabila nito, lumapit si Rod sa kanya, tiniyak na siya'y maayos at pinatawad na niya si Jealous.
Pagkatapos, humarap si Nin kay GIS, inuudyok siya na pumunta sa punto. Ipinaliwanag ni Gales ang isang pangyayari mula sa nakaraang gabi, banggitin na nakatagpo sila ng isang bihasang guardian na may malawak na karanasan. Ibinahagi niya ang impormasyon tungkol sa Diz, at habang iniobserba ni Rod ang kalagayan ni Joel, napagtanto niya na hindi ito makagalaw. Humiling si Gales kay Rod na subukan ng Demas sa halip. Sinuportahan ni Leia at Lily si Rod, sinasabi na gusto siyang ipagpatuloy ni Gus kung saan siya nag-iwan. Nahihirapan si Gus, nag-insist na mayroong lihim na kayamanan sa Dames na maaaring makatulong sa paggaling ng kapatid ni Rod, naalala ang kanyang laban sa halimaw. Pinakiusapan ni GIS si Rod na ipagpatuloy ang paglalakbay, nag-aalok na humiram kay Lila at sa iba para sa tulong. Habang umalis si GIS, tinawag niya si Rod muli, humihingi ng paumanhin para sa lahat ng nangyari noon. Tinanggap ni Rod ang paumanhin ni Gus, at ipinapaliwanag ni GIS ang panganib ng Demes. Inuudyok si Rod na mag-ingat at pangako na tatalunin ang Guardian sa kanyang pagkawala. May eksena na naglipat sa kanila na nakatayo sa pasukan ng Dames, at ipinahayag ng mga babae ang pagkabigla sa paumanhin ni Jealous, na iniisip nilang labis na mayabang. Pumasok sila sa Demise, nakarating sa bilog ng teleportasyon na magdadala sa kanila sa unang palapag. Habang umaakyat sa unang palapag, namangha si Luna sa malawak na espasyo na tila isang malaking gubat sa loob ng Diz. Bigla na lang nawala ang mahiwagang bilog ng teleportasyon, nagulat si Luna, na nagtatanong kung paano sila makakalabas kung hindi nila magagamit ito. Ipinaliwanag ni Rod na kailangan nila ng bagong bilog ng teleportasyon, ngunit pinapanatag sila ni Nin na si Lily ay may kasanayan na tinatawag na landas, na nagpapahintulot sa kanya na makahanap ng mga bilog ng teleportasyon na naipapatakbo para sa paglalakbay sa pagitan ng mga palapag. Gayunpaman, sa kasanayang ito, hanggang 6 na tao lamang ang maaaring makikinabang, at maaari lamang silang maglakbay sa pagitan ng mga dati ng binisita ng mga palapag. Binanggit ni Rod ang isa pang ensayo, at ipinakita ni Nin ang kanyang kasanayan dito. Bigla, naririnig ni Lily at ang kanyang kapatid ang tungkol sa isang malaking gorilya na papunta sa kanilang lokasyon ng mabilis, at kanilang nasaksihan ang susunod na mangyayari. Ang pinuno, si Rod, agad na nag-organisa ng koponan, inilalagay si Leia at Sue sa unahan, kasama si Nin at si Lily sa likuran bilang suporta at mga tagagamot. Si Luna ay nagposisyon upang protektahan ang lahat. Kinuha ni Rod ang papel ng kalasag ng grupo tulad ng karaniwan. Ang atake ng gorilya, at matagumpay na binabangga ni Rod ang isa sa kanilang mga pagsalakay gamit ang kanyang kalasag. Ang isa pang gorilya ay nag-target kay Sue, ang knight ng simbahan, ngunit nagawa niyang idirekta ang mga matitinding atake nito gamit ang kanyang kalasag, sanhi ng isang malaking sugat sa braso nito. Ginamit ni Leia ang kanyang mahika upang lumukso sa hangin gamit ang mga yelo na ginawa niya, mabilis na bumabagsak sa isa sa mga gorilya at pinagtagumpayan ito sa isang malakas na suntok. Patuloy nilang tinatagisan ang laban, sa wakas na nakaharap nila ang lahat ng mga gorilya. Sa pagitan ng mga ito, isang misteryosong samurai na matagal nang nagmamasid sa kanila ay lumitaw, malamang na nagpaplano ng isang plano. Ang eksena ay naglipat kay Rod at ang kanyang mga kasama na dumaraan sa isa pang mahiwagang bilog papunta sa bagong lokasyon. Naghanda si Rod na ipagtanggol habang sila ay dumating. Inihayag ni Lilia sa kanya na nakatagpo sila sa Guardian noong huling beses, ngunit biglang lumitaw ang mga halimaw na kahawig ng mga dinosaur. Parang ang mga malalakas at mabilis na mga nilalang na ito ay nagdudulot ng mas malaking hamon kaysa sa mga kanilang nakaharap noon. Nagmungkahi si Sue na ipagtipon nila ang kanilang lakas upang harapin ang Guardian, at agad na nag-utos si Rod sa kanila na hanapin ang mahiwagang bilog upang magpatuloy sa susunod na palapag. Samantala, ang samurai na naglilingkod bilang tagabantay ng palapag ay masayang nagmamasid sa kanila habang nag-aabang ng kanilang paglapit, sinasabi, "Halika sa akin, matagal na kitang inaabangan." Matapos magtipon sa ika-9 na palapag, nagsalita si Rod sa kanyang mga kasama, ipinapahayag ang kanyang pasasalamat sa kanilang pagsang-ayon na suportahan ang kanyang mga ganid na layunin. Sinisiguro ng koponan na nauunawaan nila ang mga motibasyon ni Rod, kinikilala na siya ay lumalaban para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Iniisip nila ang kanilang sarili bilang isang pamilya at ipinapahayag ang kaligayahan na sama-sama sila sa paglalakbay na ito. Sa paglipat sa huling mahiwagang bilog, lumipat sila sa ika-10 palapag upang harapin ang Guardian. Gayunpaman, sa pagdating, ang langit ay biglang nagmamadilim, may kulog at kidlat, at bigla, lumitaw ang Guardian, bumabati sa kanila. Pinupuri niya ang kanilang galing, nagugulat na ang mga manlalakbay na tulad nila ay umabot ng ganitong kalayo.
Nagpakilala siya bilang Marius, ang tagabantay ng Diz, ipinaliwanag na pinili niyang maghintay sa ikasampung palapag, hindi naglalayong magpakita ng kahit kaunting pag-aalangan. Nagkaroon ng usapan sina Marius at Rod, at pagkatapos ay bigla, sumalakay si Marius kay Rod, matagumpay na ipinagtanggol ni Rod ang suntok, ngunit siya ay nabigla sa kahangahangang lakas ng guardian. Nararamdaman ni Rod na ang kanyang braso ay nasa bingit ng pagsabog dahil sa lakas ng atake. Natuwa ang guardian sa lakas ni Rod at kinikilala na karapat-dapat na naghintay para sa kanya. Linawin ni Rod na hindi siya dumating upang makipaglaban, sa halip, nais niyang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Bilang tugon, napagtanto ni Rod na ang pagbaliwala sa depensa ay magdudulot sa kanya ng kamatayan, at nagpasya siyang makipag-areglo pagkatapos ng laban. Iniutos ni Marius na atakihin ang lahat, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay dahil walang epekto ang anumang kanilang mga atake sa kanya. Labis na nabibigla ang koponan sa kakayahan ni Marius na walang kahirap-hirap na depensahan ang kanilang mga atake. Pinuri ni Marius ang kanilang impresibong koordinasyon at nagpahiwatig na ngayon ay lalaban siya ng buong lakas. Sa isang nakakagulat na sandali, pinalabas ni Marius ang isang napakalaking halaga ng enerhiya, na nagiging isang napakalaking buto na nagpapakita ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Hinamon niya sila, sinasabing kung hindi nila gustong mamatay, dapat nilang gamitin ang kanilang mga kasanayan upang makatakas. Kailangan niyang manalo sa labang ito. Sumalakay si Rod kay Marius, ngunit ang kanyang mga suntok ay labis na mabigat, at sa kabila ng patuloy na mga atake, walang kahirap-hirap na binabalasan ni Marius ang bawat siko. Gumamit si Leia ng kanyang mahika, inutusan ng kanyang kapatid na si Lily na lumutang sa kanyang mga hangin. Isinagawa ni Leia ang isang malakas na suntok kay Marius. Sinundan nito si Sue na humiling kay Rod na pumili ng pagkakataon upang balanjin ang pansin ni Marius upang magplano para sa huli nilang pagpatay. Habang patuloy na sumasalakay si Rod, kinikilala niya ang lakas ni Marius bilang di karaniwang matindi, nauunawaan na isang solong suntok mula kay Marius ay maaaring maging nakamamatay. Napagtanto ni Rod na kailangan niya ng plano upang malampasan ang malakas na tagabantay na ito. Inuutusan niya si Sue na huwag hayaan na makasuntok si Marius ng direkta upang iwasan ang anumang pinsala. Pagkatapos ay humarap si Rod kay Nin, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtuon sa pagpapagaling, habang ginagamit ni Lily ang mga spell ng suporta upang panatilihin ang kanilang formesayon. Hinahamon din si Luna na suportahan sila. Matapos ito, hinihiling ni Rod kay Sue na makisangkot sa palitan. Ginagamit ni Rod ang kapangyarihan ng pagpapakilala na nakukuha ang atensyon ni Marius. Naalala ni Rod ang babala ni Nin tungkol sa pag-iwas sa isang mahabang laban sa tagabantay ng Diz. Ang labang ito ay isang pagsusuri ng tiwala, at siniguro ni Leia si Nin na si Rod ay may as sa kanyang manggas, ang suicidal attack, na nagtuon ng lahat ng pinsala sa kanya mismo, na pinalilipat ang pagkatalo sa depensa sa hindi mapapantayang lakas. Handa silang isugal ang kanilang buhay sa atake na ito. Subukang sumalakay ulit si Rod, ngunit maagap na tinawag siya ni Luna na iwasan ang anumang pinsala. Gayunpaman, ginagamit ni Rod ang kanyang napakalaking lakas, naniniwala na ito ang kanyang tanging pagkakataon upang talunin si Marius. Nagbigay siya ng isang malakas na suntok na nagpapalagay sa kanila na sila ay nanalo. Ngunit si Marius ay biglang nagbalik na walang pinsala, nagugulat ang lahat. Gayunpaman, alam ni Rod na epektibo ang kanyang atake, at kung magtagumpay siyang tamaan si Marius, maaaring magdulot ito ng isa pang buhay para sa kanya. Bigla, pinalabas ni Marius ang kanyang kapangyarihan, pinauusap ang napakalaking mga bato na tamaan sila. Pinoprotektahan ni Rod ang kanyang koponan, at nang tanungin kung sila ay okay, napagtanto nila na nahulog si Lilia. Bigla, sinugod ni Marius si Sue, na nagdulot sa kanya na mahulog. Nagmadali si Rod upang suriin siya, at bagaman sinasabi ni Sue na siya ay okay at handang magpatuloy sa pakikipaglaban, napansin ni Rod ang pagkakampay ng kanyang mga kamay mula sa epekto ng suntok. Sa sandaling iyon, iniisip ni Rod ang panganib na dala sa iba para sa kanyang mga layunin. Nagpasya siyang umurong sa laban, inuutos sa kanyang koponan na ihanda ang kanilang pag-alis. Nisan tumatanggi, at pinatunayan ni Rod ang kanyang papel bilang pinuno, gumagawa ng desisyon para sa kabutihan ng nakararami at hinahamon siya na huwag iwanan ang kanyang pangarap matapos ang paglalakbay na ito. Ngunit si Rod, nag-aalala para sa kanilang kaligtasan, ay nananatiling matatag. Sinusuportahan ni Sue si Rod na huwag sumuko, at bagaman una nang nagpasya si Rod na umurong nang makita niyang nasugatan si Sue, ngayon ay handang lumaban hanggang sa kamatayan si Sue.
Hindi makatakas ang koponan, at si Rod ang dapat gumawa ng tamang desisyon bilang pinuno. Nakikiusap si Nin kay Rod na huwag sumuko sa kanyang pangarap, ngunit nananatili si Rod na matatag. Sinubukan ni Marius ang isa pang atake, ngunit matagumpay na itong binabangga ni Rod. Naaalala ni Rod ang kanyang kapatid na si Manisha at sumumpa na iligtas ang kanyang buhay, na determinado na patayin ang halimaw sa lahat ng kanyang lakas. Nakikita natin si Le at Lilia na nagtutugma ang kanilang mahika at lakas upang maging isang nagkakaisang entidad. Sinasabi ni Lilia kay Rod na hayaan niya ito sa kanya at naglunsad ng isang serye ng malalakas na mga atake kay Marius. Sumali ang buong koponan, ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan laban sa kanya. Gayunpaman, ibinabandera ni Marius ang kanyang tibak at itinutok ito kay Rod, na pagtanto ni Rod na kung matatanggap niya ang atake na ito, ang kanyang kalasag ay mababasag. Nagpasya siyang gawing lakas ang huling pinsala na kanyang natanggap, naglunsad ng isang huling pagsalakay kasama ang koponan at sa wakas ay nagtagumpay na talunin si Marius. Sinusuri ni Marius na kinikilala ang kasiyahan sa laban na nagpapahayag ng pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan na magpatuloy. Tinanong siya ni Rod tungkol sa lihim na kayamanan ng Diz na tsismis na nagbibigay ng anumang nais. Ibinigay ni Marius kay Rod isang mahiwagang bato na may kakayahan ng mga himala. Itinuro niya kay Rod na punuin ito ng mana at magbigay ng isang nais, nagbabala na ito ay mababasag sa isa pang paggamit. Nang may pag-aalala tungkol sa kalapit na bayan, humiling si Rod kay Marius na hayaan siyang pamahalaan ang Diz bilang tagabantay nito. Nagtawanan si Marius, nagmumungkahi na maaari silang magtrabaho ng magkasama na nagpahayag ng pagnanasa para sa isang laban. Gayunpaman, naniniwala si Rod na mas mabuti kung hindi sila magharap-harap muli. Kinabukasan, bumalik si Rod sa kanyang tahanan, tinanong siya ng kanyang kapatid tungkol sa kanyang kalagayan, at kanyang pinananatag siya. Ibinigay niya sa kanya ang mahiwagang bato, nagmumungkahi na gamitin ito niya. Nag-aatubiling sumang-ayon, ngunit pinagtatanggol ni Rod, ipinaalala sa kanya na pareho pa rin ang magiging resulta kahit siya ang gumamit nito. Siya ay tumatanggap ng bato, nagpapahayag ng pasasalamat, at gumagamit nito. Matapos makaramdam ng isang bugso ng enerhiya, napansin niya ang isang malaking pagbabago na nakakaramdam ng mas malakas kaysa dati. Nagpapasalamat siya kay Rod at niyakap siya, na nagpapaligaya at nagpapaiyak kay Rod. Sa kalaunan, binisita ni Marius ang tahanan ni Rod, nagpapahayag na si Rod ay ngayon ang tagabantay ng Diz. Nagulat si Rod, at iniwan na ni Marius, nagtatapos sa kaganapan. Ang mga mangangaso ay nangangati na gupitin ang Phildosaurus sa paligid ng lugar. Si Rod ay tumitingin sa kung gaano kasiya ang bayan pagkatapos lumitaw ang labirinto malapit. Ang pag-iisip sa dami ng mga away na kailangan niyang paghiwalayin ay nagpapagod sa kanya. Lumapit sa kanya si Bo at Girl, at napansin ni Bo na nagpapakita na sa kanya ang kanyang bagong posisyon bilang pinuno ng clan. Nagmungkahi si Girl na kumuha siya ng assistant upang mabawasan ang bigat ng kanyang responsibilidad, at sinabi ni Rod sa kanila na may hiling siya para sa kanilang dalawa. Dahil dito, sila ay nalilito. Bumalik si Rod sa bahay ng clan, at nakikita ni En na pagod siya. Nagtataka siya kung pinaghiwalay na naman ba niya ang mga adventurers. May mga fields siya na pagpupulong, at ngayon ay nauunawaan niya kung bakit laging inuuna ng mga adventurers ang kanilang mga materyales. Sinabi niya kay Rod na kailangan nilang mag-recruit ng mas maraming tao upang tumulong sa pamamahala ng clan, at sumang-ayon si Rod sa kanya. Iniutos niya si Manisha na maging responsable sa trabaho sa opisina, ngunit ayaw niyang pilitin ito ng labis. Tinanong niya si Lilia, ngunit sinabi nitong hindi niya sapat na alam upang turuan ng iba kung paano maging adventurer. Sinuggest niya kay Rod na makipag-partner sa iba pang mga clan at subukan ang pag-aalyansa. Sinabi niya sa kanya na dapat itong magkaroon ng pantay na alyansa, kundi mawawalan ng saysay ang layunin ng pagtatatag ng isang clan sa bayan. Sinabi niya sa kanya na walang clan ang pumayag doon maliban na lang kung mag-aalok siya sa kanila ng kagandahan, at sumang-ayon si Rod sa kanya. Dahil ang kanyang clan ay binubuo ng kanyang mga kasama, umaasa si Lilia na mayroon si Rod na maya-alok upang madali niyang makabuo ng alyansa at makabuo ng isang clan. Sinabi ni Rod kay En na ang tanging maya-alok nila ay lakas sa labanan. Dahil sinabi ni Rod sa iba pang mga adventurers na pinalayas nila si Marius upang protektahan ang kanyang kaligtasan, kailangan niyang magkaroon ng ibang tao na mamahala sa clan sa halip na siya. Sinasabi ni RKN na ginagawa niya ang lahat ng kaya niya mula nang makipag-usap siya kay Lilia. Sinasabi ni En sa kanya na kumbinsido siya na ang kanilang clan ay magiging malakas agad, ngunit naririnig ni Rod ang isang tono ng pagkadismaya sa kanyang boses.
Tinatanong niya ito kung bakit siya nadidismaya, at sinasabi niya sa kanya na kung sila ay magiging isang malaking clan ay magkakaroon sila ng mas kaunti pang oras para sa kanilang sarili. Nahihiya si Rod. Sinasabi ni En sa kanya na kung nahihirapan siyang kumbinsihin ang mga tao na sumali sa clan, maaari niyang gamitin siya upang i-promote ang clan sa iba. Sinabi ni Rod sa kanya na hindi niya magagawa iyon dahil hindi iyon magugustuhan niya. Bigla, pumasok si Marius sa bahay ng clan at sinabi niya kay Rod na gusto niyang mamahala sa labirinto. Nakita niya si Rod at si En sa isang kaina-hinalang posisyon at tinanong sila kung ano ang kanilang iniintriga. Itinanggi ni Rod ang anumang aktibidad sa pagitan niya at ni En, at sinabi niya kay Marius na masyado siyang abala upang mamahala sa labirinto. Nagpa siya si Marius na maging miyembro ng clan at tumulong kay Rod sa pagpigil sa mga away. Sinabi ni Rod sa kanya na hindi iyon ang tanging bagay na nagpapakabuzi sa kanya, at tinanong niya si Marius kung okay lang ba na siya ay palaging naglalakad-lakad dahil siya ay isang tagapangalaga ng labirinto. Sinabi ni Marius sa kanya na hindi iyon isang isyo, at tinanong ni R kung may galit ba siya sa sangkatauhan. Nagulat si Marius na tinanong siya ni Rod ng ganoong tanong. Iniisip nila na may galit siya sa sangkatauhan, ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang anumang galit, at sila ay nagulat. Hiniling niya kay Marius na bigyan siya ng impormasyon kung paano pamahalaan ang isang labirinto, at si Marius ay lumabas na puno ng kasiyahan. Hindi makapaniwala si Rod na sobrang saya ni Marius kahit hindi pa siya pumapayag na mamahala sa labirinto. Dumating sina Marius at Rod sa labirinto upang makakita ng maraming adventurers na nagtitipon sa pinto. Lumikha si Marius ng isang portal, at pareho silang naglakad papasok dito. Sinabi ni Marius kay Rod na maaari niyang pamahalaan ang labirinto mula sa lokasyong iyon. Sinabi niya sa kanya na ipinapakita ng lawa ang interior ng labirinto, at magagamit niya ito upang ilagay ang mga halimaw upang baguhin ang konstruksyon ng labirinto. Ipinaliwanag ni Marius na ipinapakita ng lawa ang mga puntos na available sa itaas, na maaaring gastusin ni Rod upang lumikha at magreplika ng mga halimaw. Tinanong siya ni Rod kung ang mga puntos ay nagdaragdag ng kusa, at sinabi ni Marius sa kanya na ang mga puntos ay lumalaki sa paglipas ng panahon at ang pagdepleto ng shield ng mga adventurers ay nagpapataas din ng mga available na puntos. Natuklasan ni Rod na kung ang kanyang shield ay maubos ng malaking halaga, magkakaroon siya ng isang makatuwirang dami ng mga puntos. Hiniling niya kay Marius na ipakita sa kanya kung paano gumagana ang operasyon, at nagreplika si Marius ng isang goblin at isinasama ito sa ibang lugar sa labirinto. Hinayla ni Rod ang kanyang pisngi, sinasabing matatakot niya ang mga adventurers kung patuloy siyang gagawa nito. Tinanong niya si Marius kung maaari niyang ilarawan ang anumang mga halimaw maliban sa mga goblin, at ibinigay ni Marius sa kanya ang listahan ng mga halimaw na maaari nilang ilipat. Sinabi niya kay Rod na ang mga halimaw ay maaari lamang ilipat mula sa orihinal na nilikha. Sinabi niya kay Rod na maaaring magustuhan siya ng mga halimaw at tulungan siya sa panahon ng pangangailangan kung makabuo siya ng isang ugnayan sa kanila. Nagulat si Rod na ang mga halimaw ay maaaring magustuhan ng mga tao. Si Marius ay halos lumikha ng isang halimaw na nagkakahalagang 1,000,000 puntos, ngunit sinabi ni Rod na masyadong mahal ang presyo. Sinabi ni Marius sa kanya na dito pumapasok ang Grimoire. Ang Grimoire ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang lumikha ng mga halimaw ng random tulad ng isang gacha game. Sinabihan niya si Rod na subukan ito, at basta nagpili si Rod ng isang slime. Ang slime agad na nagustuhan si Rod, at sinabi ni Marius na maaari na nilang ilipat ang slime. Natuklasan ni Rod na sa paglipas ng panahon, magagawa nilang lumikha ng mga S-rank na halimaw. Alam niya na karamihan sa mga adventurers ay pumupunta sa labirinto upang manggaso ng Phildesaurus at kumuha ng kanilang mga materyales, ngunit kapag nakakuha na ang mga adventurers ng sapat na mga materyales nito, mawawalan na ng aktibidad ang labirinto. Ang kakayahan na lumikha ng mga random na mga halimaw ay magbibigay sa kanila ng mga halimaw upang mapanatili ang mga adventurers na abala sa loob ng labirinto. Masaya si Rod dahil makakatulong din iyon sa kanya sa pagpapamahala ng kanyang clan. Biglang binigyan si Rod ng isang head slam ng slime na nagpadala sa kanya ng lumilipad. Sinabi ni Marius sa kanya na nakakuha sila ng 1,000 puntos mula sa pagtama ng slime. Masaya siya na nakagawa sila ng isang bihirang slime. Sinabi ni Rod kay Marius na hahawakan niya ang pamamahala sa labirinto. Nagulat si Marius dito, ngunit sinabi ni Rod sa kanya na hindi pa siya magtatakover hanggang hindi niya naiisip ang uri ng labirintong magtatangkaw ng higit pang mga adventurers. Tinanong niya si Marius kung ano ang dapat niyang gawin sa slime, at hiningi ni Marius na dalhin ito kasama. Dinala ito ni Rod sa bahay sa kabiguan ni Manisha at Luna.
Sinubukan ni Luna na protektahan si Manisha mula sa slime, ngunit sinabi ni Rod sa kanya na ito ay mabait. Nagpasya siyang ibigay ito kay Manisha bilang alagang hayop, at sinabi ni Manisha sa kanya na kailangan nilang bigyan ito ng pangalan. Si Rod ay nagpasya na bigyan ng pangalang Lime ang slime, at tila nasisiyahan ang slime. Sa bandang huli ng araw, si Bo ay nagdadala ng kahilingan ni Rod sa kanyang pinuno ng clan. Nagulat ang kanyang pinuno ng clan na gusto ni Rod na pag-isa ang mga clan. Sinabi ng kanyang assistant kay Bo na tanggihan ang hiling ni Rod dahil napakahina ng kanilang clan, ngunit nagpasya ang pinuno na ipadala sa kanya ang isang imbitasyon. Si Girlie rin ay nagdadala ng kahilingan ni Rod sa kanyang pinuno ng clan at nagpadala sa kanya ng isang imbitasyon ang pinuno. Ilang araw mamaya, pumunta si Rod at ang kanyang mga kasama sa bayan ng Kale kasama si Lilia at Lily. Ang bayan ay mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Nasa pag-aabang si Lily na dumalo sa ball ng bayan, ngunit takot na takot si Lilia sa ideya nito. Napansin ni Marius ang ilang mga bandila, at sinabi sa kanya ni Rod na ito ay ang mga bandila ng mga clan para sa Black Dragon Fang at White Tiger Claw. Nagtipon siya ng lahat upang sabihin ang balita sa kanila, at sila ay nagalak para sa kanya. Natuklasan ni Nin na hindi ito basta imbitasyon lamang, at tinanong niya si Rod kung ano ang kapalit. Sinabi ni Rod sa kanya na tinanggihan nila ang kanyang proposal na mag-alyansa, at tanging isa sa alang-alang lamang nila ito kung sila ay maglilingkod sa ilalim nila. Sinabi niya sa kanila na hiningi rin nila si Nin bilang kapalit ng kanilang kooperasyon dahil siya ay isang kilalang santa. Sinubukan ni Rod na makipag-ugnayan sa iba pang mga clan upang mag-alyansa, ngunit nais din nilang gamitin si Nin bilang panlaban. Hindi makapaniwala si Nin na siya ay napakasikat, at tinanong siya ni Rod kung handa siyang ipagpalit. Sinabi ni Rod sa kanya na papayagan lang niyang siya ay umalis kung siya ay nagnanais na umalis, ngunit hindi niya siya papayagang umalis kung hindi niya gustong umalis. Sinabi niya sa kanya na hindi niya plano na maging bahagi ng anumang clan maliban sa kanyang clan, at ipinapangako niya na tatanggihan niya ang kondisyong iyon kung ito ay ihahain muli. Sinabi ni Rod sa kanila na plano niyang dumalo sa ball bagaman ito ay magiging teritoryo ng kalaban. Hindi niya maipapasa ang pagkakataong makipag-usap sa mga kinatawan ng dalawang pangunahing mga clan. Nagkasundo si Nin na hindi niya dapat ipagpasa ang pagkakataong iyon. Sinabi ni Marius kay Rod na nakita niya ang isang labirinto sa kanyang lawa na mayroon ding isang sentient na tagapangalaga tulad niya na tinatawag na Khaled Labyrinth, na ang pangalan ay kinuha mula sa bayan. Nag-isip si Rod na marahil ay magagamot niya ng lubusan si Manisha kung raiden nila ang CED Labyrinth at kumuha ng Magic Stone. Sinabi ni Nin sa kanya na narinig niya na kahit ang dalawang pangunahing mga clan ay hindi pa nakapaglilinis ng labirinto. Sinabi ni Rod sa kanya na silang lahat ay lumago ng individual at sila ay bumubuo ng isang magandang partido. Natuklasan ni Nin na sila ay mag-aatake sa labirinto at hihingi ng tulong sa mga pangunahing clan. Sa huli ng araw na iyon, nagbihis sila para sa ball at sila ay tumuloy sa venue. Dumating sila sa gusali ng Black Dragon at hindi nila maipakakilala na ang lugar ay pag-aari ng isang clan. Sinabi ni Lilia sa kanila na ang White Tiger Claw ay may parehong gusali rin. Bumukas ang mga pinto at ang mga bisita ay pumasok sa silid. Mabilis na napansin ng mga tao si Nin at iniisip nila na siya ay nandito upang mag-alyansa sa clan. Hindi makapaniwala si Rod na nagsasalita sila na para bang siya ang kinatawan ng kanilang clan at sinabi ni Nin sa kanya na ipakita ang medalya niya bilang kanilang pinuno. Hindi komportable si Rod sa ball, ngunit masaya si Marius na kanyang ipinapamuhay. Nagpasya si Rod na kailangan nilang kumuha ng pagkain at pumunta sila sa isang mesa. Bigla, nagpatay ang mga ilaw at nagbukas ang mga ilaw sa entablado. Si Ike at Cynthia, ang mga pinuno ng dalawang clan, ay nagsimulang magtalumpati sa karamihan. Sinabi ni Ike sa karamihan na inimbitahan nila ang isang espesyal na bisita at si Nin ay inilagay sa ilalim ng ilaw. Inimbitahan siya na lumapit sa entablado at sinabi niya kay Rod na hindi siya makakapunta mag-isa dahil siya ay bahagi ng kanyang clan. Nagpasya si Rod na sumama sa kanya upang magreklamo. Nagulat si Ike na makita na si Nin ay naging isang adventurer at sinabi niya sa kanya na palaging siyang naghihintay na maging isa. Pumunta sila sa entablado at tinanong siya ni Ike kung sino si Rod. Hindi rin makilala ng mga bisita sa ball si Rod. Si Nin ay halos magpapakilala na kay Rod, ngunit si Rod ang nagpakilala sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanila na siya ang pinuno ng clan ni Nin, ngunit alam ni Ike na noon ay ang tank siya ng clan ng mga bayani. Naalala niya na palaging nagrereklamo ang bayani tungkol kay Rod, kaya't inirekomenda niya na palayasin si Rod sa kanyang clan.
Sinabi ni Ike sa audience na hindi kinakailangan ang mga tank sa pag-atake sa mga labirinto, sila ay nagtatayo lamang ng walang ginagawa. Sinaway siya ni Cynthia, sinasabi sa kanya na kailangan din ng kanyang clan ng isang magaling na tagagamot upang tulungan silang mag-atake sa labirinto. Sinabi ni Rod sa kanila na hindi niya papayag ang kunin ng isa sa kanila si Nin. Sinabi sa kanya ni Ike na iyon lamang ang paraan para makakuha siya ng tagapayo na kailangan niya para sa kanyang clan. Sinabi ni Rod sa kanya na hindi niya pwedeng ipagpalit si Nin dahil siya ay isang mahalagang kaibigan. Tinanong siya ni Ike kung bakit siya nandoon sa ball kung hindi siya doon para makipagkalakalan, at sinabi ni Rod sa kanya na siya ay pumunta para mag-alyansa. Pinagtawanan nila siya lahat para sa kanyang handgaring makipag-alyansa sa mga pangunahing clan samantalang siya ay isang simpleng tank lamang na may maliit na clan. Lumakad si Rod patungo kay Cynthia at hinihiram ang kanyang mikropono. Sinabi niya sa lahat na andoon ang kanyang clan upang mag-atake sa Kale Labyrinth, at nandoon siya upang patunayan sa lahat na sila ay nagkakamali. Nangako siyang mararating nila ang ika-51 na palapag na hindi man lang nakakamit ng dalawang pangunahing clan. Sinabi ng leader ng Black Dragon Fang na mahal niya ang kanyang matapang na diwa. Nagulat si Ike na naroon ang kanyang leader sa ball, at sinabi ng leader sa kanya na tigilan ang kanyang kaugalian na pagmamaliit sa mga baguhan. Nagpakilala ang leader sa kanyang sarili kay Rod, at nagkamayan sila. Ramdam ni Rod mula sa pagkamayan na si Gush ay napakalakas. Kinuha ni Gush ang mikropono at sinabi sa lahat na handa siyang mag-alyansa kay Rod kung nais niya ngang mag-atake sa labirinto. Itinapon niya ang telepono, at ang leader ng White Tiger Claw, si Miss LLE, ay lumabas mula sa kanyang kagalitan. Sinabi niya sa lahat na siya rin ay handang mag-alyansa sa isang clan na nagsasabing kayang-kaya nilang sakupin ang labirinto. Sinabi ni Gush kay Rod na patunayan ang kanyang mga salita kung seryoso siya sa pag-alyansa. Pagkatapos ng ball, bumalik sila sa kanilang lodge, at nagtaka si Marius kung bakit hindi pinapansin ang lakas ni Rod ng sinuman. Sinabi ni Rod sa kanya na hindi mo malalaman kung gaano kalakas ang isang tao batay lamang sa kanilang itsura, ngunit sinabi ni Marius sa kanya na ang mga makapangyarihan ay nakakakilala ng iba pang mga makapangyarihan. Pangako ni Marius kay Rod na kanilang malalagpasan ang labirinto at ipapahiya ang mga taong nagpapatawa sa kanya. Pumunta si Marius upang maligo, at sinabi ni Rod sa kanya na mag-ingat. Nagtagpo sina Luna at Nin kay Rod upang magpaalam ng magandang gabi, at nangako si Rod na sakupin ang labirinto para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Nakakatagpo si Rod ng Lily, at hinayla siya nito patungo sa kanyang kwarto. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya, at tinanong siya ni Lily na atali ang mga string sa likod ng kanyang damit. Tinatali ni Dr. Wood ang mga string, at pinasalamatan siya ni Lily. Binanggit niya na ngayon ay maaari niyang sorpresahin ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Rude na bumalik, ngunit pinigilan siya ni Lily. Binanggit niya na gustong tanungin siya ng isang bagay. Sinabi niya kay Rude na na-impress siya nang ihayag niya ang kanyang intensyon na maging pinuno ng clan sa harap ng lahat dahil siya ay masyadong mahina upang sabihin sa sinuman ang kanyang nais gawin. Tinanong siya ni Rude kung mayroon siyang gustong gawin, at sinabi ni Lily na oo. Binanggit niya na ang kanyang layunin ay hindi kasing dakila ng kay Rude. Sinabi niya na hindi niya gustong magpakaabala sa kanyang kapatid magpakailanman at nais niyang matuto kung paano sumuporta sa kanyang sarili. Sinabi niya na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anuman kapag naroon ang kanyang kapatid, at binanggit niya na siya ay isang hanggal simula pa siya bata. Lagi siyang nagkakamali, pero pinoprotektahan siya ng kanyang kapatid. Ang kapatid niya ay perpekto at kayang-kaya ang anumang bagay, at ganito rin kapag sila ay nag-aaway, siya lamang ay sumusuporta mula sa likod. Sinabi ni Rude na ito ay dahil siya ay bihasa sa mahika. Binanggit ni Lily na ang kanyang kapatid ay nakakagamit din ng mahika, ngunit siya ay lumalaban sa malapitang layo at kapag sila ay nagsasanib, ang kanyang kapatid ang laging pangunahing personalidad. Hindi pa siya kailanman lumaban mag-isa, ngunit hindi niya kayang patuloy na magpakaabala sa kanyang kapatid magpakailanman. Gusto niyang alagaan ang kanyang sarili, at iniisip ni Rude na sobrang malapit sina Lily at Lilia kaya nauunawaan natin kung bakit sobrang hirap para sa kanya na sabihin sa kanyang kapatid na gusto niyang maging independyente. Sinabi ni Rude kay Lily na maaari niyang iparaanes sa kanya ang lahat ng abala na gusto niya, at sinabihan niya siya na subukan kung ano ang nais niyang gawin. Ito ay nagpasaya kay Lily, at sinabi niya na susunod na magtatanong siya kay Rude para sa tulong. Pagkatapos ay nahulog siya sa ibabaw ni Rude habang naglalakad sa Galek, at napansin ito ni Lilia. Nagalit siya kay Rude pagkatapos makita ito, at hiningi niya sa kanya na sumama sa bubong. Ang eksena ay nagkat sa kanila sa bubong, at nagtataka si Rude kung ano ang gagawin ni Lilia sa kanya.
Nagtataka si Lilia kung bakit mukhang sobrang nag-aalala si Rude at binanggit niya na okay lang. Sinabi niya na kung iba ito, baka itinulak na niya ito pababa mula sa bubong, ngunit alam niyang hindi gagawa ng masama si Rude sa kanya o sa kapatid niya. Sinabi niya na nagpapanggap lang siya para mapunta si Rude sa bubong at tinanong siya kung narinig na ba niya ang kwento tungkol sa kanilang dalawa. Sinabi ni Rude na narinig niya na sinabi niya na iniwan sila ng kanilang mga magulang at ngayon ay naninirahan silang magkasama at sinabi ni Lilia na hindi sila iniwan ng kanilang mga magulang. Inabuso sila kaya tumakas sila at ang kanilang ama ay lalo pang mabagsik. Kaya siya nagulat na makita si Lily na nag-uusap ng normal sa isang lalaki at kaya gusto niyang kausapin ito. Sinabi niya na isang araw ay gusto niyang dalhin si Lily sa isang lugar kung saan siya tunay na magiging masaya at napagpasyahan niyang panatilihing ligtas siya hanggang sa oras na iyon. Iniisip ni Rude na tila mahal na mahal talaga nila ang isa't isa at binanggit niya na sinabi ni Lily kanina na perpekto at kayang-kaya si Lilia sa anumang bagay. Binanggit ni Lilia na hindi siya perpekto at sumang-ayon si Rude sa kanya dahil nawawalan siya ng kontrol kapag tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi ni Lilia na pareho sila ni Rude sa aspetong iyon at binasbasan niya si Rude para sa pakikinig sa kanya. Sinabi ni Rude na okay lang dahil siya ay kaibigan niya at maaari siyang kausapin tungkol sa anumang bagay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa salo-salo ni Rude sa Kid Labyrinth at nagkita sila doon kina Lily at Lilia na unang nagtungo upang suriin ang mga bagay. Binanggit nila na bumalik lamang sila mula sa ika-49 na palapag at ipinaliwanag nila na isinama sila ng isa sa mga mananaliksik ng labyrinth. Ngayon ay maaari na nilang gamitin ang dungeon walk para makarating doon at sinabi ni Lilia na siya rin ay nagtitipon ng impormasyon. Unang tiningnan niya ang komposisyon ng mga party ng dalawang pangunahing clans. Ang White Tiger Claw ay may 4 na manggagamit ng mahika at 2 healer. Ang Black Dragon Fawn ay may 4 na manggagamit kasama ang kanilang pinuno at 2 healer para sa suporta. Pareho silang gumagamit ng mga komposisyon na nakatuon sa bilis at binanggit niya na marami rin dito ang mga halimaw na nagdudulot ng mga kondisyong pangkalusugan. Sinabi ni Rude na dapat ay kaya niyang mabaliwala ang mga ito sa kanyang malusog na katawan at iniisip ni Min na ito ay tila isang hamon na labyrinth, ngunit kailangan nilang makarating sa kahit ika-51 na palapag. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng isang pulong para sa estratehiya at sinabi ni Rude ang mga papel na kanilang gagampanan sa labanan. Nagtanong si Lily kung maaari siyang maging tagapag-utos sa labanan at iniisip ni Rude na siya ay nagbabago na kaya pinayagan niya ito. Sinabi niya kay Nen na tumulong sa kanya at pagkatapos ay nagpunta sila sa ika-45 na palapag. Napansin niya na ang palapag na ito ay hindi paborable para sa mga mandaragat na mataas ang bilis, ngunit bilang isang tangke, maaari itong maging maganda para sa kanya. Sinabi ni Marius na maaari niyang maramdaman ang mga halimaw sa harap at nararamdaman din ito ni Rude. Isang poison lizard at isang itim na owl ang sumalakay sa kanila at ginamit ni Rude ang kanyang provoked skill upang kunin ang kanilang pansin. Ginamit ng lizard ang kanyang nakakalasong usok sa kanya, ngunit walang epekto at sinugod niya ang lizard. Pagkatapos, ipinagtanggol niya ang sarili laban sa atake ng owl at sinugod din niya ito, ngunit nagawa ng owl na i-block ito gamit ang mahika. Sinabi ni Marius na pinalo na niya ang owl at may dumating pang isa pang owl at sinubukan nitong atakihin si Lily, ngunit pinatay ito ni Lilia. Dumating pa ng ilang ibang owls at sinabi ni Lily na maaari nilang talunin ito kung gusto nila, ngunit walang pangangailangan na patuloy silang lumaban. Sumang-ayon si Rude sa kanya at ginamit nila ang isang flash bomb upang umurong. Pagkatapos ay nagkatang eksena sa grupo na nagpapahinga at sinabi ni Nen kay Lily na magaling siyang commander. Binanggit ni Lily na gagawin din niya ang kanyang makakaya pagkatapos ng pahinga at sinabi ni Nen na napansin niya kanina na maaari niyang piliin kung papayagin niya si Rude na absorban ang kanilang pinsala gamit ang kanyang Shield of Sacrifice. Sinabi ni Luna ang parehong bagay at binanggit ni Marius na baka lumakas pa ang mga kasanayan ni Rude matapos ang kanyang laban-laban sa kanya. Sinabi ni Nen na ngayon ay maaari nilang tanggalin ang epekto mismo kung hindi nila nais na masaktan si Rude at binanggit ni Marius na tunay nga namang espesyal ang mga kakayahan ni Rude. Sinabi niya na hindi maraming tanks ang magtagumpay sa pag-akit ng pansin ng mga halimaw at sumang-ayon ang iba sa kanya. Binanggit ni Marius na magiging maganda kung matutunan ni Rude ang self-heal skill at nagtataka si Rude kung mayroon bang ganoong skill. Nagtataka si Marius kung hindi alam ng mga tao ito at tinanong ni Rude si Marius kung hindi siya tao. Sinabi ni Marius na hindi siya tao at iniisip ni Rude na hindi talaga nila alam ang tungkol kay Marius.
Sumang-ayon ang iba sa kanya, at tinanong ni Rude si Marius na ikwento ang tungkol sa kanyang sarili. Sinabi ni Marius na pwede niyang ikwento, ngunit hindi siya sigurado kung tatanggapin nila ito. Binanggit niya na siya ay isang demonoid, at ipinaliwanag niya na ang mga nilalang sa kanilang mundo ay kadalasang nahahati sa mga tao at demi-humans. Noong unang panahon, may mga demonoid din, at tila sila sa demi-humans, ngunit sumumpa sila ng katapatan sa isang demonyo sa halip na sa Diyos na sinasamba ng mga tao. Binanggit niya na kaya niyang pamahalaan ang isang labyrinth dahil siya ay isang demonoid, at ipinaliwanag niya na ang mga labyrinth ay orihinal na nilikha ng mga demonyo upang wasakin ang mundo ng mga tao. Nabigla si Nen sa pagkakarinig na hindi ang Diyos ang lumikha ng mga labyrinth upang pagyamanin ang kanilang buhay, at nagtataka si Marius kung saan nanggaling ang kwento na iyon. Sinabi ni Lilia na ito ay ipinapaliwanag sa kanila sa loob ng mga henerasyon, at iniisip ni Lily na siguro ay may nag-alter ng katotohanan sa isang punto ng panahon. Binanggit ni Marius na alam na nila ang katotohanan ngayon, at sinabi niya na malamang na ang labyrinth na ito ay pinamamahalaan din ng isang demonoid. Sinabi niya na malamang na malakas ang guardian, at binalaan niya si Rude na mag-ingat habang lumalaban dito. Binanggit ni Rude kay Marius kung okay lang sa kanya ang labanan ng isa sa kanyang mga kabaro, at sinabi ni Marius na walang problema siya doon, at hindi niya sila paglalabanan bilang isang demonoid, dahil hindi niya gusto kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang mga buhay. Sinabi ni Lily na dapat nilang pag-usapan kung paano nila lalabanan ang mga halimaw sa ika-50 na palapag, at sinabi niya ang plano. Pagkatapos ay nagtungo sila sa ika-50 na palapag, at nakarating sila roon matapos patayin ang ilang mga halimaw sa iba pang mga palapag. Doon ay nakatagpo sila ng isang buto dragon, at ginamit ni Rude ang kanyang provoke skill upang kunin ang atensyon nito. Iniisip niya na maaari nilang gamitin ang estratehiya ni Lily, at naalala niya na sinabi sa kanila ni Lily na may mga buto dragon sa ika-50 na palapag, at kilala sila sa madalas na nagdudulot ng mga kondisyong pangkalusugan, kaya papatayin nila si Rude habang ang iba ay mananatiling malayo sa kanyang saklaw. Sinabi niya na ang kanyang kapatid at si Marius ay aatake mula sa labas ng saklaw nito, at dahil ito ay isang buto monster, mahina ito sa apoy, kaya dapat nilang i-enchant ang kanilang mga sandata ng apoy at gamitin ang mga fire spell sa abot ng kanilang makakaya. Binanggit ni Rude na lumalaban sa dragon, at sumasalakay ang dragon ng ilang mga buto na spikes. Nagawa niyang itong harangan, at sinabi niya na dapat nilang iwasan na tumayo sa ilalim ng mga pakpak nito. Pagkatapos, pinigilan niya ang isa pang atake ng dragon, at iniisip niya na mas mabilis ang dragon kaysa sa inaasahan niya. Tinutulungan siya ni Lily at Marius, at patuloy silang sumasalakay sa dragon. Pagkatapos, sumasalakay ang dragon ng mga spikes sa lahat ng direksyon, at na-scratch sina Marius at Lily ng mga ito, at napansin nila na mayroon itong epekto ng lason. Binubulsa ni Nen at Luna ang mga sugat habang hinaharangan ni Rude ang kaaway, at ang dragon ay nagsimulang iwasan ang provoke skill ni Rude. Sumalakay ito sa kanya gamit ang ilang sludge, at ang sludge ay dumaikit sa shield ni Rude. Humingi siya kay Nen na saktan siya ng water spell upang linisin ang shield, at nilinis ni Nen ang kanyang shield para sa kanya. Pagkatapos, nagcast siya ng area heal spell, at nagtataka si Marius kung ano ito. Ipinaliwanag ni Rude na ito ay isa sa mga skill ni Nen, at lumilikha ito ng isang lugar na nagpapahintulot ng absorb shield recovery. Pagkatapos, patuloy silang lumalaban sa dragon, at pagkatapos ng isang oras, hindi pa rin nila ito nananalo. Gumamit ang dragon ng fire breath, ngunit binara ni Rude ang atake. Pagkatapos, pinigilan niya rin ang sunod-sunod na mga atake ng dragon, at kapag ang kanyang absorb shield ay nagtatagal ng sobrang pinsala, pumapasok siya sa healing area. Samantala, sinasalakay ng iba ang dragon, at pagkatapos gamitin ni Rude ang kanyang life conversion skill upang sumalakay sa dragon. Ito ay nagpapatalo sa dragon, at nakapaglinis sila ng ika-50 na palapag. Iniisip nila na sapat na ito para sa ngayon, at lumabas sila sa labyrinth. Sinabi ni Lily kay Rude na hindi dapat nilang ibenta ang mga materyales mula sa labyrinth ngayon dahil ito ay magsasabi sa iba na nagpapaganda sila sa kanilang raid. Sumang-ayon si Rude na ibenta ang lahat mamaya, at sinabi ni Min na ang mga utos ni Lily ay wasto kahit sa labas ng labyrinth. Binanggit ni Lily na gagawin niya ang kanyang makakaya sa susunod na palapag, at sinabi ni Min na dapat silang magkaroon ng after party. Binanggit ni Lilia na hindi siya sasama dito dahil pagod na siya, at bumalik siya sa inn, at sumama si Lily sa kanya. Ang eksena ay pumunta kay Luna, Nen, at Rude sa after party, at umiinom si Nen ng konting alak. Nakakita si Luna na lubos na natuwa dito, kaya iniisip niya kung tunay nga bang masarap ang alak.
Binanggit ni Nen na dapat subukan ni Luna ang isang munting tikim kung curious siya. Nagtataka si Rude kung kaya bang uminom ng alak ang isang homunculus, ngunit pinayagan niya si Luna na subukan ito matapos makita na talagang gustong subukan ni Luna. Pagkatapos, uminom si Luna ng isang baso nito at iniisip niyang mapait ito. Sinabi ni Nen na kailangan ito ng panlasa at pinayagan lang niya si Luna subukan dahil gusto niyang makita ang reaksyon niya. Binanggit niya na kamakailan lang ay masyadong malapit sina Lily at Lilia kay Rude at sinabi ni Rude na walang nagbago. Tinanong ni Nen si Luna kung ano ang tingin niya at sinabi ni Luna na mas naging malapit sila. Nakita natin na lasing siya at sinabi ni Rude sa kanila na hindi sila miyembro ng kanilang clan, ngunit malaki ang naitulong nila sa kanila at nag-aalala siya na baka napapagod na sila sa kanila. Nagtataka si Nen kung hindi ba sila higit pa sa mga kasamahan sa partido ni Rude at sinabi ni Rude na hindi sila ganun. Nagsabi si Nen na sa ganitong kaso, dapat silang maging higit pa sa simpleng mga kasamahan sa partido at sinabi ni Rude na hindi niya iniisip ang ganong bagay sa ngayon dahil ang pagpapagaling sa kanyang kapatid ang prioridad niya. Sinabi ni Nen na dapat unahin ni Rude ang lahat ng iyon at nagtataka si Luna kung ibig sabihin ba nito ay wala nang iniuupuan si Rude ngayon. Sinabi ni Rude na wala nga at sinabi ni Luna na masaya siya tuwing kasama si Rude at nararamdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Binanggit niya na gusto niyang magkaroon ng mas maraming oras kasama siya at pumayag si Rude na gawin iyon. Iniisip niya na baka kailanganin ni Luna ng tubig para magising pagkatapos. Nakita natin si Rude sa kanyang kwarto at napansin niya si Lilia na natutulog sa kanyang kama. Nagising ito at tinanong ni Rude kung bakit ito natutulog sa kanyang kama. Ipinaliwanag ni Lilia na may nais siyang hingin kay Rude at pinayagan siya ni Marius na pumasok at marahil ay nakatulog siya dahil pagod siya mula sa kanilang usapan kanina. Tinanong ni Rude kung tungkol saan ito gustong pag-usapan at sinabi ni Lilia na todo pagod si Lily ngayong araw. Sinabi ni Rude na siya ay nagulat sa kahusayan niya at sinabi ni Lilia na palaging magagawa ni Lily ang mga bagay kung mananatiling mahinahon. Binanggit ni Rude na nagkakatugma ang kanilang kakayahan dahil sila ay magkambal at sinabi ni Lilia na maraming pagpupunyagi si Lily ngayon dahil gusto niyang magbago at nagtataka siya kung takot ba sa pagbabago si Rude. Sinabi ni Rude na hindi niya masyadong gusto ang pagbabago, lalo na ang nangyayari sa Avencia. Minsan mas maganda sa kanya kung mananatiling ganun na lang ang mga bagay at sigurado siyang maraming taga-bayan ang sumasang-ayon sa kanya. Hindi niya alam kung tama ang mga bagay na ginagawa nila, ngunit natutuwa rin siya na nagbago ang mga bagay. Binanggit niya na hindi naging ganoon kasigla ang Avencia kung hindi nagbago ang mga bagay at iniisip niya na ang pinakamahusay na opsyon ay tangkilikin ang pagbabago. Sinabi ni Lilia na mas maganda kung mananatiling ganun na lang ang mga bagay at binanggit niya na mas mahina siya kaysa kay Lily. Gusto niyang tulungan ito, ngunit malungkot siya sa pagkakawalay niya rito. Iniisip ni Rude na ang hindi pagpapakawala ni Lilia sa kanyang kapatid ay maaaring mas malaking problema kaysa sa pagnanais ni Lily na maging independyente at sinabi niya kay Lilia na may mga bagay na magbabago, ngunit sigurado siyang mananatili ang mga kapatid na Lily at Lilia magpakailanman. Ang dalawa ay palaging magkakasundo at kahit may mangyaring pagbabago, malamang na patuloy silang magsasama habang buhay. Binanggit ni Lilia na mas marami ng pinag-isipan si Rude kaysa sa inaasahan niya at sinabi niyang ang galing ni Lily ngayon ay sobrang nakakasilaw kaya hindi niya magawang tignan ito, ngunit simula bukas ay hindi na siya iiwas sa kanya at nagbigay ng swerte si Rude sa kanya. Pagkatapos, ang eksena ay pumunta sa partido ni Rude sa unang palapag ng Labyrinth kinabukasan at binanggit niya na pupunta sila sa ika-51 na palapag ngayon. Ipinaliwanag ni Lily na ang ika-51 na palapag ay hanggang saan lang ang mga pangunahing clan ay nakarating at hindi sila masyadong may alam tungkol dito dahil ang ulap sa antas na iyon ay mabigat. Maaaring kailanganin nilang gumamit ng ibang bagay bukod sa mahiwagang pagtukoy upang makahanap ng mga halimaw at sinabi ni Rude na si Lily ang manggaguna sa pagtukoy. Sila at si Marius ay maghahanap hanggat maaari, at si Luna ay magiging bantay ni Lily. Pagkatapos, ginamit ni Lily ang kanyang dungeon walk upang dalhin ang lahat sa ika-51 na palapag, at napansin niya na ang kanyang mahiwagang pagtukoy ay hindi gumagana dito. Sinubukan ni Luna gamitin ang kanyang mahiwagang hangin upang linisin ang ulap, ngunit hindi rin ito gumana. Binanggit ni Marius na malamang ang ulap na ito ay gawa sa mana, at kaya hindi nito ito maalis. Ngunit dahil mayroon ding mana ang mga halimaw, maaari nilang pagtuunan ito ng pansin upang malaman ang kanilang lokasyon. Sinubukan ni Rude at hindi niya maipagmamalaki na perpekto niyang nadama ang mga halimaw, ngunit nagawa niyang malaman na papalapit na ang kanilang atake.
Lahat ay naghanda na upang makipaglaban at ginamit ni Rude ang provoke sa mga halimaw. Siya ay nagtatanggol laban sa isang pag-atake ng tubig at ginamit ng mga halimaw ang lupa na mahiwaga upang atakihin sila. Iniisip ni Nen na marahil ay mga Saiyajin ang mga ito at nagawa ni Luna na sila ay magkakalat. Nawala nila ang paningin sa mga halimaw at nadama ulit ni Rude ang kanila. Napansin niya na hindi pa sila naikukulong ng mga halimaw at sinabihan niya ang kanyang partido na tumakbo patungo sa direksyon ng alas 10. Pagkatapos, ginamit ni Rude ang provoke sa mga halimaw muli at napansin niya na talagang mga Sahaji ang mga ito. Sinakmal sila ng mga Saiyajin at dumating si Marius upang iligtas siya. Natutunan ng partido ni Rude kung paano makaramdam ng mga halimaw gamit ang kanilang mana at nagtagumpay silang talunin ang lahat ng mga Saiyajin. Pagkatapos, nagpahinga sila bago pumunta sa susunod na palapag at nagluto ang mga babae ng mga Saiyajin na kanilang laban. Hindi sigurado si Marius kung kailangan nilang kainin ang mga ito at napansin ni Rude na napakagaling ng mga nahulog na item sa raid na ito. Pumunta si Lilia roon at binanggit niya na dahil kay Rude, walang naging problema siyang tumingin kay Lily ngayon. Pagkatapos, kumain sila ng ilang Saiyajin at pumunta sila sa susunod na palapag. Natagpuan nila doon ang isang madilim na kalansay at napansin nila na may 3 kristal ito kasama. Iniwan ni Rude ang utos kay Lily at binanggit niya na siya ay magsisimula sa pamamagitan ng pag-atake dito. Atakehin niya ang halimaw matapos gamitin ang provoke dito at bumubuo ang dilaw na kristal ng isang barikada upang ipagtanggol ang halimaw. Pagkatapos, sinugatan si Rude ng pulang kristal gamit ang apoy at ginagawang mas mabilis ng asul na kristal ang kalansay. Nauunawaan ni Rude na ang dilaw na kristal ay gumaganap bilang isang tank, ang asul na kristal ay nagbabato ng pampabuti sa mahika, at ang pula ay nagbabato ng mga nagsasalansang na spells. Nagtataka siya kung paano dapat nilang atakihin ang halimaw na ito, at kumukuha siya ng pansin ng halimaw habang sina Lilia at Marius ay sumasalakay dito, ngunit nagawa pa rin nitong harangan ang kanilang atake. Atakihin ni Rude ito sa parehong oras, at pagkatapos ay ginamit ng halimaw ang isang flash upang mabulag sila. Matapos ang flash, napapansin nila na kakaiba ang kilos ni Lilia at sinugatan niya si Marius. Sinabi niya sa kanya na itigil ang pagpapahirap kay Lily at naalala niya ang panahon na sinasaktan sila ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kapatid. Humingi si Rude kay Nen na pagalingin siya at binanggit niya na uunahin niyang pagalingin ang iba dahil naapektuhan rin sila ng mga epekto ng estado. Pagkatapos, atakihin ni Rude ang halimaw gamit ang kanyang kasanayan sa buhay na pagbabago at hinihiling niya kay Marius na pigilan ang kalansay habang siya ay nakikipaglaban kay Lilia. Sumang-ayon si Marius at ginamit ni Rude ang provoke kay Lilia. Pagkatapos ay pinigilan niya ito at hinihiling ni Lilia sa kanya na itigil ang pagpapahirap kay Lily. Nalalaman ni Rude na ang mga pangitain ng nakaraang trauma ni Lilia ang nangyayari at sinabi niya sa kanya na walang sino man dito ang magpapahirap sa kanila. Binanggit niya na silang dalawa ay malakas na ngayon at anuman ang mangyari, pangangalagaan niya sila. Ito ay nagpabalik kay Lilia sa kanyang mga katinuan at sinabi ni Rude sa kanya na huwag mag-alala dahil marami silang mga tao ngayon na tutulong sa kanila. Sinabi ni Lilia na tama si Rude at pagkatapos ay umurong si Marius mula sa halimaw. Binanggit niya na kailangan nilang sirain ang dilaw na kristal bago nila malabanan ang kalansay at sinabi ni Rude na hindi ito magiging madali. Pagkatapos, inatake sila ng kalansay gamit ang pulang kristal at ipinagtanggol ni Rude si Nen na bumuhos ng tubig sa kanya upang protektahan laban sa apoy at sinunggaban ni Rude ang kalansay. Napansin niya ang mga patak ng tubig na dumaraan sa barikada nito at sinabi niya sa iba na natuklasan niya ang paraan upang talunin ang kalansay. Ipinaliwanag niya sa kanila na hindi kayang harangan ng kalansay ang parehong mahika at pisikal na mga atake sa parehong oras at sinubukan nilang gamitin ang parehong uri ng atake ng sabay-sabay at gumana ito. Ginamit nila ang kaalaman na ito upang labanan ang kalansay at sinubukan itong magdulot muli ng mga epekto sa estado sa kanila, ngunit hindi ito gumana dahil sila ay pinoprotektahan ng spell ni Nen na binabalewala ang mga epekto sa estado. Pagkatapos, gumamit silang lahat ng mahika upang atakihin ang kalansay at sinunggaban ni Rude ito. Ginamit niya ang pinsala mula sa kanilang mga atake sa mahika upang gamitin ang life conversion at ito ay nagpahina sa kalansay. Pagkatapos, gumawa ito ng kopya ng kanyang sarili at hindi nila matukoy kung alin ang tunay na kalansay. Sinabi ni Luna kung alin ang totoo at lahat sila ay sumalakay dito. Ito ay nagpahina palalo sa halimaw at nagtagumpay silang talunin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan. Iniisip ni Nen na kailangan niyang magpahinga pagkatapos nito
at binanggit ni Rude na dapat nilang hanapin ang mahiwagang bilog bago magpahinga. Sinubukan ni Lily na hanapin ang bilog gamit ang mahiwagang pagtukoy, ngunit hindi niya ito mahanap, at nagtaka si Rude kung ibig sabihin ba nito na ito na ang pinakamababang palapag. Tinanong niya si Marius kung ano ang sa tingin niya, at sinabi ni Marius na hindi siya sigurado sa iniisip ng tagapangalaga. Posibleng ito na ang kanilang obra maestra, at takot sila sa kanila dahil sila ay nagtagumpay na talunin ito. Nagtaka si Rude kung ibig sabihin ba nito na inilagay ng tagapangalaga ang road papunta sa susunod na antas, at sinabi ni Marius na may pakiramdam siya na ang tagapangalaga na ito ay kakaiba. Binanggit ni Rude na ito na ang pinakamalalim na kanilang mararating sa ngayon, at sinabi niya na dapat nilang bumalik. May lumitaw na babae sa likod ni Rude, at nagtataka siya kung aalis na sila, at kinagat siya nito. Nagtataka si Rude kung sino ito, at pagkatapos ay may 4 pang madilim na kalansay na lumitaw doon. Binanggit ng babae na akala niya ay tinanggal na niya lahat ng mga halimaw sa palapag na ito, at agad niyang sinugpo ang mga kalansay. Sinabi ni Marius na itong babae ay isang Demon King.